Matapos mawala sa kanya ang lahat, nagsimula siyang magsanay para maging pinakamalakas na mandirigma at maghayganti. Sa gitna ng bansa matatagpuan ang Labyrinth City, isang lungsod na dinadayo ng mga nangangarap maging adventurer mula sa iba't ibang panig ng lupain. Iba't ibang lahi at pinagmulan ang nagtitipon dito para lumakas, manghuli ng mga halimaw, at kumita ng pera at kasikatan. Isa sa kanila si Nick, isang adventurer na tila nasa kanya na ang lahat, mahusay siyang swordsman, may magandang kasintahan. At kabilang sa isang respetadong party. Maayos ang takbo ng buhay niya hanggang sa isang araw, ipinatawag siya ng party leader nilang si Arges, na siya ring nagpalaki at nagturo sa kanya. Sinabi ni Arges na ayaw na niya si Nick sa party dahil wala raw itong mindset ng isang adventurer. Inakusahan niya si Nick na masyadong mataas ang tingin sa sarili at sobrang makatarungan, lalo na nang subukan itong paalisin ng isang miyembrong palihim na nagnanakaw sa pondo ng grupo. Lubos na nagulat si Nick sa nangyari. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang malas niya. Nang gabing iyon, nakipagkita siya sa girlfriend niyang si Claudine sa isang tavern at ikinwento na siya ay tinanggal sa party. Inaasahan niyang aalo siya, ngunit kabaligtaran ang nangyari. Lumabas ang tunay na ugali ni Claudine, isa pala siyang gold digger. Tinawag niyang walang silbi si Nick dahil nawalan na ito ng trabaho at agad niya itong iniwan ng walang pag-aalinlangan. 2 beses nasaktan sa iisang araw, naupo si Nick sa tabi ng isang fountain. Tulala at hindi na malayang nababasa na siya ng ulan. Biglang may lumapit sa kanyang isang babaeng may asul na buhok. Sinubukan niya itong paalisan, ngunit iniabot lang ng babae ang isang tiket. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Aget, isang paparating na idol, at inanyayahan si Nick na manood ng kanyang show kung wala raw itong ibang mapagkakaabalahan. Iniwan ni Agat ang tiket pati ang payong niya, saka tumakbong palayo habang tinatawag si Nick na Mr. Stray Dog at sinabing siguraduhin niyang pupunta siya. Dahil wala rin naman siyang magawa, nagpa siya si Nick na panoorin ang show. Ngunit nang makita niya si Agat na mag-perform, agad siyang nabihag. Lubos siyang nahumaling sa palabas at mula noon ay naging isang ganap na idol otaku, ginagastos ang lahat ng natitira niyang pera sa mga merchandise ni Agat. Kinabukasan, pumunta siya sa Adventurers Guild dahil kailangan niya ng mas maraming pera para sa merch. Sinubukan niyang humanap ng party na tatanggap sa kanya, ngunit lahat ay puno na. Napansin niya ang isang blonding lalaki na mag-isang nakatayo sa sulok at naisip niyang kausapin ito, ngunit bumalik ang kanyang pagdududa sa sarili nang maalala kung paano siya pinalaya sa dati niyang party. Dahil sa kaba, hindi niya nagawang lapitan ng lalaki at may ibang naunang mag-recruit dito. Matapos mabigang makausap kahit isang tao buong araw, dumiretso si Nick sa isang tavern para uminom ng maaga at kalimutan ang lahat. Mag-isa siyang umupo sa mesa, umiinom ng murang beer at kumakain ng walang lasang pagkain, habang ang mga party sa paligid niya ay masayang nagsisigawan tungkol sa kapangyarihan ng pagkakaibigan na mas nakakainis pa kaysa sa pagkain niya. Biglang dumating ang isang grupo ng 3 tao sa tavern at dahil wala ng bakanting mesa, napilitan silang makiupo sa mesa ni Nick. Isa-isa silang umupo at agad napansin ni Nick na hindi sila magkakasama. Ang una ay isang mayamang babae na nakasuot ng mamahaling damit at may hawak na staff na may malaking magic stone. Napagtanto ni Nick na galing ito sa isang pamilyang maharlika, ngunit nagtaka siya kung bakit naroon ang isang tulad niya. Ang pangalawa naman ay isang lalaking mukhang pare base sa suot niyang uniforme, pero lasing na lasing at amoy murang pabango ng babae, kaya agad naisip ni Nick na galing lang ito sa Red Light District. Bukod pa roon, wala rin itong suot na medalya ng isang cleric na ibig sabihin ay natanggal na siya sa simbahan. Ang huli ay isang dragon girl na peklat ang buong katawan. Kitang-kita ni Nick na marami na itong dinaanang labanan, pero sa kalooban nito ay para lamang siyang isang takot at sugatang hayop. Dumating ang alak at naisip ni Nick na mag-toast para sa lahat ng nawala sa kanya ngayong araw, pati na rin sa 3 taunang nakikihati ng mesa sa kanya. Pagkatapos inumin ng beer, malakas niyang ibinagsak ang baso sa mesa at sumigaw na hindi dapat magtiwala sa mga tao. Hindi pala siya nag-iisa, dahil sabay-sabay ding sumigaw ang 3 ng parehong salita. Nagkatinginan sila at napagtantong may pagkakapareho sila sa isa't isa, kaya nauwi sila sa pagbabahagi ng kani-kanilang kwento. Naunang nagsalita ang mayamang babae na nagpakilalang si Tiana. Ikinwento niya na dati siyang top student sa pinaka-prestihiyosong magic school sa buong bansa. Pinupuri siya ng lahat dahil sa kanyang talento at kababang loob. Isang araw, pumunta siya sa cafeteria at nadatnan ng kanyang fiancé na may kasamang ibang babae. Hindi muna siya naghinala, kaya masigla niyang ikinwento ang araw niya at kung paano siya pinuri ng mga guro dahil sa bago niyang mahika. Ngunit lumabas ang tunay na ugali ng kanyang fiancé. Isang lalaking puno ng pagmamataas at may napakaliit at marupok na ego.
Nakaramdam ito ng inggit dahil natatabunan siya ng mga tagumpay ni Tiana, kaya sinigawan niya ito at inakusahan ng pagiging masyadong mataas ang tingin sa sarili. Ang babaeng kasama niya ay inakusahan din si Tiana na minamaliit ang mga estudyanteng hindi maharlika at sinabi pa na ginamit daw nito ang pang-aakit sa mga guro para makakuha ng mataas na grado. Pinaniwalaan ng fiancé ang lahat ng iyon at hindi man lang binigyan si Tiana ng pagkakataong magpaliwanag bago siya tuluyang iwan. Dahil sa matinding sakit, iniwan ni Tiana ang paaralan at humingi ng pahintulot sa kanyang ama na umalis ng bahay at mamuhay mag-isa. Dumating siya sa Labyrinth City upang maghanap ng trabaho, ngunit walang tumanggap sa kanya. Isang araw, habang nagbubuntong hininga sa malas ng kapalaran, nakakita siya ng patalastas ng isang gambling company. Bumili siya ng tiket at sa unang sugal pa lamang niya ay nanalo siya. Mula roon, tuluyan siyang nalulong sa pagsusugal hanggang sa mawala ang lahat ng meron siya at dumating sa puntong wala na siyang pambayad kahit sa upa. Dahil dito, nagpa siya siyang subukan ng pagiging adventurer at naghanap ng party kinabukasan. Ngunit sa tuwing may susubok na mag-recruit sa kanya, napapatres ang mga ito dahil sa seryoso at nakakatakot niyang itsura. Kaya nauwi siya sa tavern upang ilunod sa alak ang kanyang hinanakit. Sumunod namang nagpakilala ang pari bilang si Zem, na dati isang iginagalang na healer sa kanilang maliit na bayan. Isang babae mula sa bayan ang madalas tumulong kay Zem sa pamamagitan ng pangungulekta ng maraming halamang gamot para sa kanya. Lagi niya itong pinapasalamatan at binibigyan ng sapat na baon bilang bayad. Isang gabi, dumating ang babae sa klinika niya ng gabing-gabi na may dalang mga halamang gamot. Inabot ni Zem ang bayad, ngunit bigla nitong hinawakan ang kamay niya at nagtanong kung maaari ba niya itong mahalin bilang isang babae. Si Zem ay isang taong may prinsipyo, kaya sinabi niya na hindi siya maaaring makipagrelasyon dahil isa siyang pari, sa halip na sabihin na masyado pa itong bata para sa ganoong bagay. Labis na nasaktan ng babae sa kanyang mga salita, kaya tumakbo itong umiiyak at sinusumpa siya. Kinabukasan, habang ginagamot ni Zem ang kanyang mga pasyente, biglang pumasok ang ilang pari sa kanyang klinika at sapilitang inilabas siya. Nakita niya ang babaeng tumutulong sa kanya sa likuran nila, mukhang malungkot at sugatan ang damdamin. Sinubukan niyang lapitan at tanungin kung ano ang nangyari, ngunit doon niya nalaman na inakusahan siya ng panghahalay dahil lamang sa hindi niya tinanggap ang alok nitong pagmamahal. Umiiyak ang babae habang ibinabato ang mga baryang ibinigay ni Zem. Sinasabing iyon daw ay panahimik na bayad para itago ang ginawa niya. Nang hindi man lang nabigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili, ikinulong si Zem sa isang maruming kulungan sa loob ng 3 buwan. Paglabas niya ng bilangguan, ipinarode siya sa harap ng galit na mga tao bago tuluyang ipinatapon mula sa kanyang bayan. Pagkaraan, dumating si Zem sa isang sira-sirang inn sa kalapit na bayan kung saan sinalubong siya ng isang magandang babaeng may kayumangging balat na tila kilala na siya. Nginitian siya nito, at napansin ni Zem na matindi ang pananakit ng likod nito kaya inalok niya itong pagalingin. Buong gabi niya itong ginamo, at kinaumagahan ay gumana na ang pakiramdam ng babae. Sinabi nito kay Zem na naniniwala siyang isa siyang mabuting tao at hinikayat siyang pumunta sa Labyrinth City at maging isang adventurer upang mabuhay ng malaya at walang guilt. Hindi lamang iyon, binigyan pa siya ng isang bag na may lamang kasuotan ng cleric, isang staff, at isang magic book. Tumanggi si Zem noong una, ngunit pinilit siya ng babae na tanggapin ang mga ito dahil pag-aari raw iyon ng isang kaibigan niyang adventurer noon. Mula noon, nagustuhan ni Zem ang mga mas mature na babae, at nasa lungsod siya upang magsaya kasama nila habang nagtatrabaho bilang isang adventurer. Ang huling magsasalaysay ay ang Dragon Girl, at nang hilingin ni Nick na ibahagi rin ito ang kanyang kwento, bigla itong nagulat. Sinabi nito na may isang mahalagang bagay na ninakaw sa kanya ng isang taong malapit sa kanya, kaya nailang ang lahat dahil inakala nilang ang tinutukoy niya ay ang kanyang pagkabirhen. Ngunit lumabas na masyado ng lasing ang Dragon Girl na si Karen para makapagpaliwanag ng maayos. Uminom pa sila ng uminom, at kinaumagahan ay nagising si Nick sa isang hindi pamilyar na lugar kasama ang mga kainuman niya kagabi. Sinabi ni Tiana sa kanila na iyon ang kanyang kwarto at pinaalis silang lahat. Paalis na sana sila nang biglang pinahinto sila ni Nick. Tinanong niya kung sa tingin ba nila ay tama ang maghiwa-hiwalay sila roon. Sinabi niya na kung mananatili silang magkakasama, maaari silang kumita ng sapat para mamuhay ng maayos. Binigyang diin niya na pare-pareho silang mga itinatakwil at walang kinabibilangang lugar, kaya mas mabuti pang bumuo na lamang sila ng sarili nilang party. Agad silang sumang-ayon sa plano at nagtungo sa Adventurers Guild para magparehistro. Tiningnan sila ng matandang receptionist at napansin na si Nick ay dating pangunahing attacker ng isang kilalang party, habang si Karen naman ang nag-iisang tao sa kasaysayan na nakabalik ng buhay mula sa isang sea-level dungeon ng mag-isa.
Tinanong sila ng receptionist kung ano ang magiging pangalan ng party nila at sumagot si Nick na tatawagin nila ang kanilang grupo na survivors. Nang gabing iyon, naupo silang magkakasama at sinabi ni Nick na lahat sila ay minsan nang ipinagkanulo. Kaya magtatakda siya ng ilang patakaran para hindi na ito maulit. Una, walang manghihimasok sa personal na buhay ng iba at dapat alam ng bawat isa ang hangganan. Ikalawa, sabay-sabay nilang babantayan ng pera at hindi ito ipagkakatiwala sa iisang tao lamang. At ang ikatlo, na pinakamahalaga sa lahat, anuman ang mangyari, sisiguraduhin nilang makaliligtas sila araw-araw. Kinabukasan, sinimulan nilang galugarin ang G-level dungeons na itinuturing na napakadali, ngunit kailangan pa rin nilang talunin ang boss para ma-promote sa susunod na antas. Dahil hindi pa kailanman nakaranas ng totoong laban sina Zem at Tiana, tinuruan sila ni Nick ng mga pangunahing kaalaman sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Ipinakita niya ang isang slime monster at ipinaliwanag kung paano ito patayin at kunin ang core nito na maaaring ibenta sa merkado. Sa simula, maayos ang takbo ng lahat habang nagkukwentuhan at nagtatawanan sila. Nang makarating sila sa susunod na palapag kung saan abala ang lahat sa pagkuha ng mga core, sinabi ni Tiana na napakadali lang nito at kaya na raw niyang kalabanin ang mas malalakas na kaaway dahil natalo na niya ang mga goblin at pati isang orc. Sa mismong sandaling iyon, nadulas siya sa isang slime at may isa pang dumikit sa kanyang mukha. Natalo niya ang mga ito habang tumatawa si Nick at pinaalalahanan siyang mag-ingat. Ngunit nag-overreact si Tiana at dahil sa inis ay sinubukan niyang barilin ang slime gamit ang ice magic. Namuntik nang tumama sa kakampi. Mabuti na lamang at veteranong adventurer si Curren at hinarang niya ang mahika gamit ang kanyang espada, ngunit nagbago ang atmosphere nang magsimulang humingi ng tawad si Tiana. Biglang nagalit si Curren at sinabing sinubukan niyang magtiwala, ngunit ito na agad ang nangyayari sa unang araw pa lang. Nanatiling malamig ang pakikitungo nila sa isa't isa hanggang sa tuluyan nilang marating ang pinakamataas na palapag. Habang naglalakad, napansin ni Zem ang napakalaking pink na slime sa unahan. At sinabi ni Nick na iyon ang slime boss na kailangan nilang talunin. Nang hindi man lang nag-iisip, biglang sumugod si Tiana papunta sa boss at gumamit ng malakas na ice magic. Nagyelo ang slime, at inakala niyang tapos na ang laban, ngunit bigla itong sumabog at binaha silang lahat ng malagkit na uhog. Nakalabas sila ng dungeon at natupad ang layunin, ngunit kailangan nilang hugasan ng malagkit na likidong dumikit sa kanila. Habang naglilinis, sinabi ni Nick kay Tiana na kailangan niyang magpakalma at humingi ng payo kapag wala siyang alam. Sinabi rin niya kay Zem na manatili sa likuran dahil wala itong kakayahang lumaban ng direkta. Napagtanto ni Nick na ni Katie ting na tiwala ay wala pa sa pagitan nila, kaya nagpa siya siyang magsimula ng isang ehersisyo para sa kanilang lahat. Hinubad ni Nick ang kanyang kasuotan hanggang pantalon na lamang at inilapag ang lahat ng dala niya sa harap nila. Ipinaliwanag niya na isa siyang swordsman na mahusay sa hand-to-hand combat at paggamit ng maliliit na armas, ngunit hindi siya marunong gumamit ng mahika, hindi rin siya marunong magpagaling ng iba, at hindi rin niya kayang gumamit ng mabibigat na armas tulad ni Curren. Sinabi niya na natatakot ang mga tao kapag hindi nila alam kung ano ang kaya at hindi kaya ng kasama nila, pero ngayon alam na nila ang eksaktong limitasyon niya, at umaasa siyang unti-unti nila siyang pagkakatiwalaan. Sumunod na nagpaliwanag ang pari. Ikinwento ni Zem ang kanyang kakayahan at kahinaan, sinabing mahusay siya sa pagpapagaling ngunit wala siyang kahit katiting na kakayahang umatake at madali siyang matatalo ng kahit anong uri ng pisikal o mahikal na atake. Sumunod si Tiana, at bilang pagpapakita ng pagsisisi, humarap siya kay Curren at sinabi na mahusay siya sa ice at wind magic, kaya rin niyang gumamit ng lightning at earth magic, ngunit ang pinakamalaking kahinaan niya ay fire magic at close combat. Pagkatapos nito, bumalik siya at umupo ng mag-isa, nanginginig dahil sa pakiramdam na tinanggihan siya ni Curren, ngunit agad siyang gumawa ng maliit na apoy sa pamamagitan ng pagpapalipad ng fireball malapit sa kanya para makapagpainit. Kalaunan ay nagkaayos din sila at nagtungo sa Goblin Forest kung saan sinalakay sila ng grupo ng mga goblin. Ipinaliwanag ni Nick na hindi masyadong malakas ang mga goblin, ngunit umaatake ang mga ito ng maramihan at marunong maglagay ng mga bitag kapag hindi nag-iingat ang mga adventurer. Isang goblin ang sumubok umatake kay Zem, ngunit nagawa niyang harangan ang atake bago mabilis na pinatay ni Nick ang goblin sa isang mabilis na hiwa. Sumugod si Nick at tinadtad ang ilan pang goblin hanggang sa muli namang mailigtas si Zem ni Tiana mula sa isang biglaang atake. Matagumpay nilang natalo ang unang bugso ng mga goblin. At inutusan ni Nick si Tiana na hanapin kung saan nagtatago ang iba pa dahil kaya nitong makadama ng mahika. Sinabi ni Tiana na may humigit kumulang 10 goblin pa sa unahan bago siya biglang nataranta at sinabi na may naramdaman siyang presensya ng isang goblin na kakaiba dahil may 5 beses itong mas malakas na mahika kaysa sa karaniwan. Agad naging alerto si Nick at sinabi na isa itong evolved na anyo ng goblin na tinatawag na hobgoblin.
Ipinaliwanag niya na ang mga hobgoblin ay napakalalakas at karaniwang lumalabas lamang sa mas mataas na antas ng dungeon. Tinanong ni Zem kung dapat ba silang umatras, ngunit sinabi ni Nick na hindi sila maaaring umatras dahil kung gagawin nila iyon, aatakihin ng mga goblin ang mga kalapit na nayon. Gumawa siya ng plano at ipinaliwanag na halos immune sa mahika ang hobgoblin, kaya ang tanging paraan para talunin ito ay malalakas na pisikal na atake na tanging si Curran lamang ang kayang magbigay. Sinabi niya kay Zem na siya at si Curran ang aatake sa unahan habang ang tungkulin ni Zem ay palakasin sila gamit ang buffs. At si Tiana naman ang magbibigay ng cover fire. Sumang-ayon silang lahat sa plano at nagsimula ang laban. Sabay na sumugod sina Curran at Nick patungo sa mga goblin habang ginagamit ni Tiana ang Ice Shard para patayin ang ilan sa mga ito at patuloy namang nagbibigay ng buff si Zem. Tinawag ng hobgoblin ang mas marami pang nagtatagong goblin habang mabilis namang pinupuksa ni Nick ang mga nasa unahan niya. Nagtiwala si Curran kay Tiana at nagpatuloy sa pagtakbo habang ginagamit naman ni Tiana ang kanyang Ice Shards para patayin ang mga goblin sa unahan. Diretso namang sinalakay ni Curran ang hobgoblin at pinakawalan ng isang napakalakas na fiery sword slash na agad pumatay rito, habang tinapos naman ni Nick ang natitirang mga goblin. Nagbati-bati sila matapos ang laban. Saka ipinaliwanag ni Nick na kailangan nilang putulin at kunin ang mga sungay ng goblin dahil maaari itong ibenta sa merkado. Unti-unting naging komportable si Curran sa kanila at sa wakas ay ibinahagi rin niya ang kanyang nakaraan. Ikinwento niya na ang mga Dragonkin ay itinadhanang magsilbi at lumaban kasama ang isang bayani na kanilang susuportahan hanggang kamatayan. Para sa kanya, ang taong iyon ay si Kalos na kamakailan lamang niya nakilala. Mabait ito sa kanya at kapalit noon ay handa siyang ialay ang kanyang buhay para sa kanya. Isang araw, sinabi ni Kalos na kailangan nilang pumasok sa isang C-rank dungeon para asikasuhin ang isang gawain at agad naman siyang pumayag. Bago sila pumasok sa dungeon, inilagay ni Curran ang lahat ng mahahalagang gamit niya sa isang bag, kabilang ang isang Heroon pendant na bigay ng kanyang ama. Ngunit dumating si Kalos sa huling sandali at sinabi na masyado raw mabigat ang dala nila, kaya mas mabuting iwan na lang niya ang bag. Dahil nagtitiwala siya rito, sumama siya kay Kalos at sa dalawa nitong kasamahan sa loob ng dungeon. Habang pinapatay niya ang maraming insect monsters, ang iba naman ay nakikinabang lamang sa mga gantimpala. Kalaunan, sinabi ni Kalos na haharapin na nila ang final boss, isang higanteng ahas na nasa loob ng isang banga. Ipinaliwanag niya na kapag nakita sila ng ahas, magtatago ito sa loob ng banga kung saan hindi ito matatamaan ng mahika, kaya kailangan ni Curran na atakihin mismo ang banga para lumabas ang halimaw at doon nila ito tatapusin. Pumayag si Curran at agad niyang inusag ang banga dahilan upang lumabas ang ahas at salakayin siya. Gumamit ng fire magic ang isa sa mga mage laban sa ahas, at pagkatapos noon ay nagsimulang mag-charge ang ahas ng sarili nitong malakas na mahika. Tinanong ni Curran si Kalos kung ano ang nangyayari. Ngunit sinabi lamang nito na ipagpatuloy niya ang pag-atake at huwag mag-alala. Muli niya itong pinaniwalaan at patuloy na hinarap ang ahas habang hinihintay ang tulong ni Kalos. Sa huli, nahuli siya ng ahas at binugahan ng lasong hininga na labis na nagpahina sa kanya hanggang sa bumagsak siya sa lupa na halos wala ng malay. Nakita niya si Kalos na lumalapit sa pagod na ahas, pinatay ito gamit ang kanyang espada, at sinabi kay Curran na sobrang humihina ang ahas matapos gamitin ang nakamamatay nitong lason at iyon lamang ang kailangan nila sa kanya. Pinagtawanan nila siya at iniwan upang mamatay habang lumalabas sila ng dungeon dala ang lahat ng gantimpala. Sa hindi niya maipaliwanag na paraan, nagawa pa niyang makatakas sa dungeon at gumapang pabalik sa tavern na tinutuluyan nila bago tuluyang bumagsak sa harap ng pangunahing pinto. Pinagkaguluhan siya ng mga tao sa paligid at nagsimulang magtanong dahil ikinalat ni Kalos ang balitang namatay na raw si Curran sa loob ng dungeon. Tinanong niya kung nasaan si Kalos, ngunit sinabi ng may-ari ng tavern na matagal na itong umalis ng lungsod. Agad na umakyat si Curran sa kanyang kwarto at doon natupad ang pinakakinatatakutan niya, wala na ang kanyang bag kasama ang Heroon pendant na siya ring hiyas ng Dragon King. Lumabas siyang wasak ang loob at naghanap sa buong lugar ng kahit anong bakas ni Kalos, ngunit wala siyang natagpuan. Isang araw, nakita niya ang isang sikat na solo adventurer at gourmet na nagngangalang Phipps. Sinimulan niyang sundan ito, kumain sa bawat restaurant na pinupuntahan nito, at unti-unting pinunan ng puwang sa kanyang puso na iniwan ni Kalos sa pamamagitan ng masasarap na pagkain na natutunan niya mula kay Phipps. Ngunit kalaunan, naubos din ang kanyang pera, kaya ginawa niyang pangunahing layunin sa buhay ang kumita ng pera para makakain pa ng mas masasarap na pagkain, at doon niya nakilala ang party ni Nick. Kinabukasan, naglaan ng oras si Nick para samahan si Curran sa palengke. Kumain sila ng merienda at nag-usap tungkol sa buhay na lalo pang nagpatibay ng tiwala nila sa isa't isa.
Nang gabing iyon, bumalik sila sa tavern at napansin nilang mas marami ng taong nakakakilala sa kanila. Tinawag sila ng assistant receptionist paakyat kung saan naghihintay ang matandang receptionist na may espesyal na misyon na sila lamang ang maaaring gumawa. Ipinaliwanag niya na may isang pasilidad na nilikha ng isang sinaunang sibilisasyon, kung saan ginamit ang teknolohiyang matagal nang nawala upang lumikha ng isang espada. Ang tungkulin nila ay kunin ang espadang iyon kapalit ng malaking gantimpala. Tinanggap ni Nick ang lahat ng detalye, at kinabukasan ay pumasok sila sa pasilidad, pinapatay ang mga halimaw at patuloy na sumusulong. Napansin nilang napaka-advance ng pasilidad para sa panahong iyon, may mga kamera, automatikong ilaw, at iba pang kakaibang mekanismo. Dumating sila sa isang lugar na may berdeng ilaw, ngunit nang subukan itong suriin ni Nick, bumukas ang pader at naglantad ng isang napakalaking madilim na silid. Pumasok silang lahat at biglang nagbukas ang mga ilaw habang may boses na nagsalita, binabati sila sa kanilang paglalakbay hanggang sa puntong iyon. Napagtanto nilang ang boses ay nagmumula sa isang sirang espada sa gitna ng silid at di nagtagal ay naunawaan nilang ito ang alamat na espadang ipinapakuha sa kanila. Nag-isip muna sila bago ito hawakan dahil tila tumututol ang espada at nagmamakaawang huwag itong ibenta, sinasabing matagal na itong nakakulong at nais na muling makakita ng laban. Biglang may malakas na pagsabog at sinabi ng espada na maghanda na sila dahil nagising na ang tagapagbantay nito, ang golem. Mula sa ulap ng alikabok, lumitaw ang isang dambuhalang nilalang na parang putik at dahan-daang lumapit sa kanila habang umuungal. Agad na kumilos si Tiana at pinakawala ng sunod-sunod na icicle, ngunit sinipsip lamang ito ng halimaw habang sumugod naman si Karen para tagpasin ito. Sumigaw ang espada na umatras siya, ngunit hindi siya nakinig at ibinalik ng halimaw ang mga icicle pabalik sa kanya. Tumama ang isa sa kanyang tiyan at ang isa naman sa kanyang ulo, dahilan upang siya ay bumagsak. Agad na sinimulan ni Zem ang pagpapagaling sa kanya, habang napagtanto ni Nick na kailangan na niyang umatake dahil mabilis na lumalala ang sitwasyon. Sinubukan ni Nick na tagpasin ang mga binti ng golem, ngunit agad itong nag-regenerate at muling umatake sa kanya. Sumigaw si Nick sa iba na bilasan ng pagbangon ni Karen at tumakbo patungo sa pinto para makaligtas. Patuloy niyang iniiwasan ang mga atake habang ang espadang nakasabit sa likod niya ay sumisigaw, sinasabing walang silbi ang mga long-range attack at matatalim na armas laban sa halimaw. At kailangan niyang gamitin ang espada dahil iyon lamang ang paraan para mapatay ang golem. Nagpa siya si Nick na sundin ang sinabi nito at hinawakan ang espada. Agad na nagliwanag ito at ang espadang walang talam ay nag-anyong parang isang energy saber. Samantala, sinusubukan ng iba na sirain ang pinto, ngunit sinabi ni Tiana na hindi ito nasa Sire at wala silang magawa. Muling umatake ang golem kay Nick, ngunit naiwasan niya ito at tinaga ang golem, naputol ang isa nitong braso. Nakagugulat, ang naputol na bahagi ng golem ay nagkaroon ng sariling galaw at hinablat si Nick habang sinuntok naman siya ng golem, dahilan upang lumipad siya sa mga estante at mahulog sa isang butas sa sahig. Agad na ginamit ni Tiana ang isang freeze spell sa golem at sumigaw kay Karen na hanapin si Nick at siguraduhing ligtas siya. Gumana ang mahika at napatigil ang golem sa yelo habang tumakbo si Karen papasok sa butas. Ngunit nagulat silang lahat nang makalaya ang golem sa yelo at muling magsimulang maglakad palapit sa kanila. Agad na pinalakas ni Zem si Tiana at muli niyang ginamit ang freeze spell upang bumili ng oras para makatakas sina Karen at Nick. Pagpasok ni Karen sa butas, natagpuan niya si Nick na natabunan ng mga guho at agad niya itong sinimulang alisin. Sinabihan siya ni Nick na iwan na siya at tumakas, ngunit mariin siyang tumanggi at sinabing manahimik siya dahil lalabas silang lahat ng magkakasama o hindi na lalabas kahit isa. Sa huling bato na inalis niya, natulungan niya si Nick na makatayo at lalo pang tumibay ang tiwala ni Nick sa kanya. Biglang nagsalita ang espada at inutusan si Nick na bigkasan ng isang partikular na spell. Samantala, halos wala ng lakas sina Zem at Tiana dahil ubos na ang kanilang mahika habang patuloy na papalapit ang golem para tapusin sila. Nang akala nila ay tapos na ang lahat, biglang lumabas si Nick mula sa butas at pinasabog ang golem hanggang sa maging pira-piraso. Nagulat sina Tiana at Zem nang makita na si Nick ay nag-fuse kay Karen. At naging isa na may anyong napapalibutan ng magagandang kalasag at mga pakpak. Ito ay dahil sa kapangyarihan ng sinaunang espada na siyang Sword of Bonds. Kahit na muling gumagalaw ang core ng golem at nagsimulang mag-regenerate, napakalakas na ni Nick sa kanyang fused state at tuluyan niyang winasak ang golem gamit ang espada, dahilan upang bumagsak sa lupa ang core nito. Pagkatapos, nagiwalay sina Karen at Nick at napahandusay sa sahig habang hinihingal, hawak pa rin ang espada. Nakabalik sila sa guild kung saan ibinigay nila sa matandang receptionist ang isang replica sword dahil ang tunay na espada ay nagbagong anyo bilang isang munting batang lalaking may puting buhok na nagngangalang Kizuna.
at nakiusap na huwag siyang ipagbili sa isa na namang antique shop. Sa kabutihang palad, naging maayos ang lahat at bumalik sila sa bahay ni Tiana, kung saan pantay-pantay nilang hinati ang pera bago maghiwa-hiwalay upang maglaan ng oras sa kani-kanilang paglilibang. Pagkaraan, nagtipon muli ang party sa isang tavern, at ipinakita ni Nick kung magkano na lamang ang natitirang pera nila matapos ang lahat ng kanilang ginastos. Lumabas na halos wala na silang natira kahit pambayad sa merienda. Naikinalungkot ng lahat, ngunit binigyan sila ni Nick ng lakas ng loob sa pamamagitan ng pep talk at pinukaw ang kanilang sigla upang simulan ang kanilang pagpasok sa susunod na dungeon. Pumasok sila sa isang dungeon at natagpuan ng isang nagyayelong lawa na puno ng mga nilalang na nagyelo. Napansin din nila ang isang higanteng ogre na nakaupo sa yelo, kaya dahan-dahan silang umakyat sa mataas na lugar, binababa ang kanilang boses at naghahanda para sa ambush. Lumapit pa si Karen sa halimaw. Itinuturing ito na parang laro na ikinatuwa ni Kizuna na gustong patunayan ang sarili. Tumakbo siya papunta sa ogre, sumisigaw na bahagyang nasira ang ambush. Hinugot niya ang espada habang itinaas ng halimaw ang yelong palakol at tumama kay Kizuna, ngunit mabuti na lamang at nablock niya ito gamit ang kanyang espada. Nagulat ang lahat dahil mukhang malakas ang ogre at hindi nila inasahan na makakaharang lang si Kizuna gamit ang manipis niyang espada. Umatras ang ogre at pinaputok ang isang ice blast sa kanya, ngunit pinabato lang ito ni Kizuna na parang naglalaro ng tennis. Agad siyang sumugod sa halimaw at sinubukang hampasin ito gamit ang espada, ngunit nablock ito ng palakol ng ogre. Ngumiti si Kizuna at ginamit ang isa pang kamanghamanghang kakayahan na nagbigay sa kanya ng clones ng sarili niya. Pinalibutan niya ang ogre at sabay-sabay itong tinaga mula sa magkabilang panig, agad na pinatay ang halimaw. Pinalibutan siya ng lahat habang sinabi ni Nick na medyo pagod siya kahit wala naman siyang ginawa. Sumagot si Kizuna na iyon ay dahil ginamit niya ang stamina at mana ni Nick upang maisagawa ang mga kakayahang iyon dahil konektado sila. Lumabas sila sa dungeon at habang gusto ni Tiana at Zem na magpahinga, gutom sina Karen, Kizuna, at Nick kaya naglakad sila patungo sa kalapit na kainan. Nang mapansin ni Nick ang diner na kanilang pinuntahan, biglang bumigat ang puso niya, ito rin ang diner na madalas nilang puntahan ni Claudine noon, at dito rin siya iniwan. Sinubukan niyang sabihan ng iba na kumain na lang sa ibang lugar, ngunit nasa loob na sila at napilitan siyang sumunod. Pagpasok nila, nag-order sila ng pagkain, ngunit tila malungkot si Nick. Biglang narinig niya ang pamilyar na boses at lumingon, si Claudine, kasama ang isang batang lalaki na nakaupo sa dating pwesto niya noon kay Nick. Napansin niyang binibigyan siya ng bata ng regalo para sa kaarawan habang sinasabi ni Claudine na kailangan niya ng pera upang makauwi sa kanyang bayan dahil may sakit ang kanyang ina. Agad na sinabi ng inosenteng bata na huwag siyang mag-alala at tutulungan niya ito. Sawa na si Nick sa lahat ng nangyayari, kaya lumapit siya sa upuan nila at umupo sa tabi ng batang lalaki na ikinagulat ni Claudine. Kitang-kita sa batang lalaki ang pagkalito habang tinanong ni Nick si Claudine kung ilang beses ba dumating ang kaarawan niya sa isang taon, dahil ilang buwan lang ang nakalipas, ipinagdiwang niya ang kaarawan niya kasama si Nick kung saan binigyan niya ito ng regalo. Mas lalo pang naguluhan ng batang lalaki habang bumaling si Claudine sa kanya at sinabi na umalis na siya. Pinukul pa ni Nick ang sitwasyon nang sabihin na inakala niyang patay na ang ina niya dahil ilang buwan lang ang nakalipas. Kailangan daw niya ng pera para sa libing nito. Lalo nitong ikinainis si Claudine at tumayo, itinapon ng regalo kay Nick bago mabilis na umalis. Malungkot na tumingin ang batang lalaki kay Nick, ngunit sinabi nito na huwag mag-alala, nakaligtas siya sa problema. Kinabukasan, nagkakainan ng party sa tavern nang biglang dumagsa sa kanya ang isang higanteng tiger guy at ibinuhos ang inumin sa kanya. Hindi nagulat si Nick nang malaman na nandito ang ex-girlfriend niya at ang tiger guy para mag-higanti. Ang tiger guy na si Leon ay nagsabi na narinig niyang inaalala ni Nick si Claudine. Ngumiti lang si Nick at sinabi na hindi na siya nakikipag-usap sa mga gold digger. Bilang tugon, sinabi ni Leo na ayusin na lang nila ito sa labas at nagpunta silang dalawa sa isang madilim na alley. Naghanda si Nick sa laban, ngunit agad na humingi ng paumanhin si Leon at sinabi na wala na siyang balak kay Claudine at iniisip na iwan na lang ito dahil nagamit na niya para kumita ng pera. Lumabas na si Claudine ay miyembro ng party ni Leon at nakikipagsabuatan siya para linlangin ng mga tao. Inakala ni Leon na ninakawan din ni Nick ang party na kasalukuyan niyang kinabibilangan at inalok siya na sumali sa kanilang grupo pagkatapos niyang makuha lahat ng pera. Nagalit si Nick at agad na nagbigay ng malakas na uppercut na nagpabagsak kay Leon. Agad namang bumangon si Leon, ngunit bilang isang takot na pusa, hinugot ang kanyang machete at sinubukang umatake, ngunit naiiwasan ni Nick ang lahat at napako siya sa lupa gamit ang armlock. Biglang tinamaan siya sa likod ng isang magic attack at nang lingunin, nakita ang isang magician na tila miyembro rin ng team ni Leon.
Bago pa sila makaatake ng sabay, dumating si Curran at ginamit ang kanyang buntot para isabit ang nerdy magician ng nakabaligtad habang si Nick ay tahimik na lumalayo. Sinubukang umatake ni Leon ngunit napigilan ng makita ang matandang babae ng guild na sinabihan siyang umalis agad bago tawagin ang mga gwardya. Ngunit tahasang sinabi ni Leon na opisyal niyang hinahamon si Nick sa isang duel na ikinagulat ng lahat. Pumasok silang lahat sa loob at inihayag ni Leon na magkakaroon sila ng mathematical duel, maglalaban sina Nick at Leon sa ring habang isang miyembro mula sa bawat team ang magsosolve ng math problems. Kung sino ang mas mabilis at tama sa sagot, makakagawa ang kanilang teammate ng libreng atake sa kalaban. Bagong karanasan nito sa karamihan, maliban kay Nick. Ipinakita ng matandang babae ang isang bag na may mga slips na may nakasulat na pangalan ng bawat miyembro ng team para mapili kung sino ang magsosolve ng math problems. Mula sa team ni Leon, si Claudine ang napili, samantalang mula sa team ni Nick, si Karen ang napili na hindi naman marunong sa basic math dahil hindi niya ito kailanman nagamit. Labis na nabigla si Karen at sobrang kinakabahan. Halos hindi makapagsalita dahil alam niyang hindi niya kaya ang math. Kinabukasan, binigyan siya ni Zem ng practice exam para makita ang antas niya at lumabas na kahit ang pinaka-basic na tanong ay mahirap para sa kanya, nakakasagot lamang siya ng tama sa 20% ng mga tanong. Kinabukasan, nagsimulang mag-aral si Karen sa tulong ng lahat habang si Nick ay ipinadala si Zem na uminom at mag-ipon ng impormasyon tungkol sa Tiger Gang. Isang araw bago ang final battle, nagtipon silang lahat sa bahay ni Nick na medyo magulo naman at iniulat ni Zem na nandaya ang Tiger Gang sa bawat laban sa pamamagitan ng mga magic crystal na nagpapahintulot sa kanila na makipag-telepathy sa isa't isa. Ibig sabihin, madaling ginagamit nila ang ikatlong miyembro bilang taga-solve ng lahat ng math problems at ibinibigay ang sagot sa kanilang teammates. Lubos na nalungkot si Karen dahil sa pagiging pangit niya sa math at ngayon na nandaya pa ang kalaban, pakiramdam niya ay walang pag-asa silang manalo. Ngunit may plano si Nick na ibinahagi niya sa grupo at kahit kaunti, nagkaroon sila ng bagong sigla dahil alam na nila kung paano mahuli ang nandadaya. Kinabukasan, nagtatagpo sina Nick at Leon sa ring habang si Karen at Claudine ay nakaupo sa harap ng isa't isa, handang sagutin ang mga tanong. Nagsimula ang laban ng ihatid ng matandang babae ang mga tanong habang si Nick at Leon ay naglalaro muna sa pamamagitan ng mga light jabs na halos hindi tumatama. Tiningnan ni Karen ang mga tanong at naalala niyang nasubukan na niya ang mga ito dati, kaya masayang sinimulan niyang sagutin habang sinasabi ni Claudine na walang pag-asa siya laban sa kanya. Sa kabutihang palad, nakasagot si Karen ng tama bago si Claudine sa unang round, ngunit lumabas na 80 lang ang tama niyang sagot habang 78 naman ang tama ni Claudine. Natalo si Karen sa round na yon at nagkaroon si Leon ng libreng atake kay Nick. Tinamaan si Nick sa tiyan at nawala ang hangin sa kanya. Labis na nabahala si Karen at inisip na siya ang dahilan kung bakit natatamaan si Nick. Nagsimula ang susunod na round at ibinigay muli ang question sheet. Sinubukan ni Nick na pilitin si Leon sa ring upang maubos ang enerhiya nito, ngunit matalino ang Tiger at patuloy lang itong umatras at umiwas. Muling nagtapos ang round na natalo si Karen kay Claudine, kaya muli siyang natama ni Nick ng malakas sa mukha. Labis na natakot si Karen at humingi ng tawad kay Nick habang ito'y dumudugo, ngunit sinabi ni Nick na naniniwala siya sa kanya at tiyak na magwawagi sila sa susunod na round. Nagbigay ito kay Karen ng lakas ng loob, kaya nagsimulang muli siyang sumagot ng math problems. Agad namang sinimulan ni Tiana na obserbahan ang buong crowd, sinusuri kung sino ang gagamit ng pandaraya, ngunit napagtanto niyang wala namang gumagamit ng mahika. Napagtanto niya na iniisip ng kabilang team na madaling talunin si Karen nang hindi nandaraya, kaya hindi sila nagsisikap. Kung mangyari ito, masisira ang plano ni Nick. Kaya sinimulan nila ang Part 2 nanograms plano habang sinisikap ni Nick bumili ng oras. Hinailan ni Tiana ang atensyon sa sarili at sinabi sa lahat na masyadong matagal ang mga laban kaya dapat nilang sagutin lahat ng tanong ng sabay para matapos ang match sa isang round lang at ang talo ay makakatanggap lahat ng penalty punches ng sabay. Nagulat ang lahat pero ang publiko na naiinip na sa daloy ng laban ay masiglang pumayag at ibinigay ang lahat ng tanong sa parehong players ng sabay. Alam ni Tiana na delikado ito dahil wala talagang alam si Karen sa mga tanong. Pero alam niya ang mga sagot kaya sinimulan niyang sagutan ang papel na ikinabahala ni Claudine. Kahit kaya niyang sagutin ang lahat, nagdadalawang isip siya sa bilis kaya nag-cheat gamit ang magic crystal para makipag-communicate sa isang nerd na nagtatago sa clock tower na may calculator. Pinapasa niya ang mga tanong sa nerd at agad itong sumagot sa kanya ng lahat ng sagot. Sinuri ni Tiana ang buong lugar at sa wakas nakita niya ang nerd mula sa malayo. Kasama sina Kizuna at Zem, umalis sila sa arena at nagtungo sa watchtower para hulihin ang nerd magician. Napansin ni Leon na may kakaiba at sinubukan niyang mag-warning kay Claudine pero hindi siya nakalapit dahil pinipuwersa siya ni Nick gamit ang sunod-sunod na atake.
Naabot na ni Tiana at ng grupo ang tower at nahuli ang nerd. Dahil dito, napag-alitan si Claudine at nawala ang kanyang cool. Biglang pumasok si Tiana sa arena kasama ang nakatali na nerd nang umingiti lang habang ipinapakita ni Tiana ang magic crystal. Agad na naintindihan ng matandang babae ang nangyayari at diniskwalipika ang Tiger Team, tinawag ang mga gwardya para dalhin sila. Pagkatapos, nagtungo si Nick at ang grupo sa tavern para mag-dinner at ipagdiwang ang kanilang panalo. Dahil kumita rin sila ng dagdag na pera, nagdesisyon si Tiana na pumunta sa kasino. Narinig ni Kizo na ang tungkol sa espesyal na ice cream na tanging sa kasino lang mabibili kaya pinilit ni Nick na samahan siya. Pagpasok nila sa kasino, pumila si Kizuna para sa ice cream habang umupo si Tiana sa isang mesa kasama ang 4 pang kalahok at sinimulang maglaro. Unti-unti siyang nanalo ng malaking halaga ng pera habang nadismaya si Kizuna dahil naubos na ang ice cream bago niya natikman. Sinabi niya kay Nick na gusto na niyang umalis pero pinaalalahanan siya ni Nick na panoorin muna kung paano maglaro ang iba. Habang naglalaro si Tiana, nakapansin siya ng isang pangit na lalaki na ginagamit ang pera para sa isang mayamang batang babae na may asul na buhok sa likod niya. Biglang nagkaroon ng kaguluhan, lahat ng tao tumakbo dito at doon dahil may lumitaw na higanteng tiger monster sa kasino at sinimulang sirain ang paligid. Tinaboy nito ang lahat ng gwardya at napadpad sa harap ni Tiana, tinatanong kung nasaan si Nick. Dito na-realize ni Tiana na si Leon ang higanteng halimaw na ito na nakipaglaban sa kanila isang araw bago. Lumalabas na matapos makulong, napuno si Leon ng galit kay Nick at gumamit ng espesyal na espada tulad ng kay Kizuna para makatakas sa piitan. Ang espada ay nag-transform sa kanya sa isang monster at sinundan niya ang amoy ni Nick hanggang sa kasino. Sinabi niya kay Tiana na sabihin kung nasaan si Nick pero sagot ni Tiana, hindi niya alam. Kahit tinakot siya ni Leon, nagpuff lang si Tiana ng usok. Na nagulat ang Tiger Man. Biglang ginamit niya ang lighter na may magic at binomba ang monster palayo, saka siya tumakbo kasama ang batang babae na may asul na buhok na naipit din sa sitwasyon. Mabilis gumaling ang Tiger Man at naghagis ng bench sa kanila, nahamarang sa kanilang daraanan at nagtulak sa kanila paatros. Naglakad siya papunta sa kanila habang sinasabi ni Tiana sa asul na buhok na batang babae na ipadala siya palayo sa kanyang boy toy. Lumapit ang monster kay Tiana at hinawakan ng espada niya. Handang patayin siya, pero dumating si Nick sa tamang oras at na-block ang atake gamit ang sarili niyang energy sword. Mas nagalit ang Tiger nang makita siya at sinimulang sumpain, saka kinuha ang mas maraming dark power mula sa kanyang espada at nag-transform sa mas malaking monster. Sinubukan ng monster na suntukin si Nick pero maayos itong naiiwasan bago sabihin ni Tiana na mag-merge sila para wakasan ito. Umalis sila ng kaunti at ginamit ang kapangyarihan ni Kizuna para magsama at maging isang magandang female knight na may kamanghamanghang armor at kakayahang lumipad. Gumamit si Tiana ng ice ball pero nag-walkout si Leon at pinasabog ang pader bago tumakbo sa loob ng kasino, sinisira ang lahat ng madaanan at hinihagis ang mga tao. Gumamit si Tiana ng ice prism shield na nakasalo sa kanya at sinimulang tusukin ng icicles pero nakatakas pa rin siya mula sa shield. Sa huli, napatahimik siya nang gamitin ni Tiana ang mga cards ng kasino na may anti-magic properties na nagsil sa special sword ni Leon. Bumalik sa normal ang malaking pusa at natulog matapos mawala ng kapangyarihan at sinelyohan ni Tiana ang espada sa ice prison para hindi na ito magamit muli. Dinala muli si Leon sa kulungan at bumisita si Nick sa kanya ilang araw ang nakalipas at nagkaayos sila at nakalimutan ang kanilang galit bago sinabi ni Nick na lumabas na siya para makapag-inom sila. Pagkaraan, nagja-jogging si Nick bilang bahagi ng morning training niya nang marinig niya ang tinig na nagsasabi na gawin niya ang kanyang makakaya. Nagulat siya dahil kamukha ng kanyang paboritong idol na si Agat ang tinig at inisip niya na imahinasyon lang iyon. Ngunit siya nga ang totoong Agat na tumatakbo sa likod niya at nag-e-encourage. Sinabi niya na naninirahan siya sa puso ng kanyang mga tapat na tagahanga at naabot na ni Nick ang level na iyon. Sinabi niya kay Nick na magpahinga na dahil pagod na siya. At sumunod si Nick pero nang lumingon siya at makita si Agat, nagulat siya. Pagkatapos, umupo sila sa bench kung saan chine-check ni Agat ang progreso ni Nick at na-realize na may goal na siya at hindi na parang ligaw na aso na unang nakilala niya. Sabi niya na tuwang-tuwa siya para sa kanya pero madalas siyang nadidistract. Linaw niya ang isip at sinabi kay Nick na nung ibinigay niya sa kanya ang ticket, naguluhan siya kung tama ba ang ginawa niya. Kahit lumabas si Nick sa kanyang show, hindi niya nalampasan ang pagdududa. Nag-aalala siya na baka sa pagbibigay ng ticket kay Nick, ginawa niya itong desperadong fan na sisirain ang buhay niya sa pagbili ng merchandise tuwing makikita siya sa stands. Lumalim ang guilt na iyon, kaya ngayong nakikita niya na mabuti ang pamumuhay ni Nick, masaya siya. Pagkatapos marinig ito, sinabi ni Nick kay Agat na kung hindi siya naging idol fan, baka ibang-iba at mas masahol pa ang buhay niya.
Sabi ni Nick na nagpapasalamat siya kay Agat dahil inilabas siya nito mula sa dilim at isa siyang tunay na idol dahil doon. Sumagot si Agat na natuwa siya sa sinabi niya pero may malalim pa rin siyang kalungkutan. Alam ni Nick na may bumabagabag sa kanyang paboritong idol dahil bigla niyang kinansela ang lahat ng shows at public appearances niya. Malalim ang kwento sa kasalukuyang kalagayan niya. Ang totoong pangalan ni Agat ay Belle at minsang singer siya sa restaurant ng boyfriend niya na si Donnie. Na halos walang dumadalo. Dahil dito, walang nakarinig ng kanyang kanta at hindi niya alam kung ano ang ginagawa niya sa buhay. Isang gabi, isang mayamang bold na lalaki ang pumalakpak sa kanyang kanta at nagsimulang magbigay ng payo na hindi niya hiniling. Sinabi ng lalaki na producer siya at tinanong si Belle kung gusto niyang maging idol. Nabitin si Agat at hindi makasagot pero dumating si Donnie para harapin ang Boldy. Sinubukan niyang magmukhang seryoso pero nang marinig na malaking pera ang pwedeng kitain sa pagiging idol. Agad siyang pumihit at ipinagbili si Agat sa lalaki. Hindi sigurado si Agat pero si Donnie mismo ang nag-appoint bilang manager niya at binigyan siya ng Boldy ng ticket sa isang idol concert para mas makilala nila ang mundo ng pagiging idol. Nang pumunta si Agat sa concert, sobrang nahihiya siya na makipag-eye contact sa ibang girls na isa ring sinusuri, pero nang lumabas ang mga idol sa stage at nagsimulang mag-perform, agad siyang naakit. Napuno ang puso niya ng pagnanasa, gusto rin niyang maging tulad ng idols. Gusto niyang pakinggan at tangkilikin ng tao ang kanyang mga kanta. Kaya pinili niyang maging idol. Ganon din ang ibang girls at lahat sila ay nag-adopt ng stage names habang nagte-training para maging idol group. Habang nakamit ni Agat ang tagumpay at kasiyahan sa bagong trabaho, lumala naman ang relasyon niya kay Donnie. Nagsimulang humingi ng pera si Donnie dahil bumagsak ang restaurant niya at hindi siya makatanggi. Nalaman niya na ginagastos ni Donnie ang pera sa sugal na lalong nagpabigat sa kanya. Ang pagbabagong ito sa ugali ni Donnie ang nagpaalala kay Agat kung paano nagsimula ang kanilang journey. Gusto lang ni Donnie na magsimula ng restaurant kung saan makakakain ng lahat ng payapa at may stage para kontahan at libangin ni Agat ang mga bisita. Tumingin siya ng malalim sa restaurant. Iniisip kung paano nagbago ang panahon at noong araw na iyon nakita niya si Nick na iniwan ng ex-girlfriend at nakiramay siya sa batang iyon. Pagkatapos ay umulan at habang pauwi na si Nick sinundan siya ni Agat. Nilapitan niya siya sa fountain at nagsimula ng casual na pag-uusap na nagbago ng buhay niya. Pagkaraan, sinabi ni Donnie kay Agat na isasama siya sa casino para makita mismo ang panalo niya. Sa isang paraan, pakiramdam ni Agat ay para itong break-up pero sinunod pa rin niya si Donnie. Doon niya nakilala si Tiana sa casino at naramdaman niya na siya ang diyosa ng sugal. Nakita ni Agat si Tiana na winsweep ang mesa at panalo sa lahat pero ramdam niya na palaging nakatingin ang mata ni Tiana sa kanya. Narealize ni Agat na ayaw talagang saktan ni Tiana ang iba kundi ang sarili niya kaya nang kuhanin nito ang lahat ng pera ni Agat, ngumiti lang ito at biglang nawala sa isang usok. Pagkatapos noon, nakita ni Agat ang fused version ni Nick at Tiana, pero Tiana lang ang nakilala niya. Nakita niya itong talunin ng malaking pusa gamit ang magic sword at namangha siya. Sobrang na-impress si Agat sa magandang paladin na iyon at naging inspirasyon niya ito. Kinabukasan, inasikaso ng bold producer ang lahat ng utang ni Donnie at sinabi sa kanya na mag-focus na lang sa pagluluto ng walang istorbo. Pero sinabi rin niya na tuluyan ng wakasan ni Donnie ang relasyon nila ng idol at hindi ito suhestyon. Sinubukan ni Donnie na humingi ng reconsideration pero sinabi ni Agat na inosente at masaya ang pangarap niya na magbukas ng restaurant at gusto niyang maging bahagi nito, handa pa siyang tumigil sa pagiging idol para lang doon. Pero pinabayaan na siya ni Donnie matapos mabulag sa madaling pera. Sinabi ni Agat na baka mas lumala pa ang buhay at ugali niya kung manatili siyang malapit at kailangan nilang maghiwalay. Tumawa na lang si Donnie at tinanggap ang kapalaran at break-up. Pero sinabi niya kay Agat na sayo ang Luigi at nangako na isang araw ay ipapakita niya na magiging mas matagumpay siya kaysa sa kanya. Umalis si Donnie habang huling lumapit si Agat para ibigay ang queen card na nakuha niya noong araw na nakita niya si Tiana. Ipinasa niya ito kay Donnie at sinabing poprotektahan siya ng magandang goddess of gambling. Kinuha ito ni Donnie habang tinatawag na katawa-tawa ang ideya at umalis. Nagpaalam. Dito nagwakas ang kwento ng kanilang breakup at nakita ni Agat si Donnie na nagsimulang muli sa bottom pero pareho nilang piniling huwag makipag-ugnayan. Sa kasalukuyan, bumalik si Agat para sa solo show. Nasa audience si Nick gaya ng inaasahan at biglang lumabas si Agat sa stage. Humingi siya ng paumanhin sa fans sa biglang pagtigil niya sa show at sinabi na noong break ay nakatagpo siya ng isang diyosa. Kinuwento ni Agat ang insidente sa casino kung saan isang magandang female knight ang nagwagi laban sa tiger monster at nagulat si Nick nang maalala niyang naroon siya noong araw na iyon.
Sinabi ni Agat na binigyan siya ng pag-asa at inspirasyon ng magandang at legendary paladin at sinulat niya ang bagong kanta na iniisip siya. Sinimulan niyang i-perform ang kanta habang ginagampanan ng kanyang teammates ang supporting roles. Nangako si Agat sa legendary paladin na magiging tunay siyang idol na magdadala ng pag-asa sa buhay ng kanyang mga fans. Kinabukasan, habang umiinom si Nick pagkatapos mag-exercise sa park, biglang narinig niya ang tinig ni Agat. Nagkunwari siyang inner voice niya at nagbibiroan habang nagtatago sa likod ng bush. Biglang tinanong ni Nick kung ayos na siya dahil mukhang down siya noong huling pagkikita nila. Sumagot si Agat na syempre, minsan ay down siya dahil tao rin siya. Nagsimula siyang magkwento kung paano palaging napapalibutan ng problema ang mga tao nang biglang makakita siya ng isang ligaw na tuta sa harap niya. Gumawa ng galaw si Agat para lumapit ang tuta at nagsimulang makipaglaro rito. Biglang nagsalita si Nick at sinabi na kapag nalutas ng isang tao ang problema na bumabagabag sa kanya, isa itong hakbang pasulong at iyon ang pinakamainam na magagawa ng kahit sino. Ilang araw pagkatapos noon, nag-uusap si Kizuna tungkol sa isang artikulo sa magazine na tungkol sa misteryosong Stepang Man. Masigasig niyang ikinukwento sa mga kaibigan niya ang Stepang Man na sinasabing isang kidnapper na may ghost-like powers na walang makapigil. Sabi ni Karen na dapat nilang talunin ang ganitong masamang kidnapper, pero sinabi ni Nick na huwag nang pansinin dahil urban legend lang ang Stepang Man. Nainis si Kizuna at dali-daling ipinakita kay Nick ang witness testimonies, pero tinanggihan siya ni Nick at sinabi na huwag paniwalaan lahat ng nababasa sa murang gossip magazine. Kahit ganun, patuloy si Kizuna sa pagbibigay ng opinyon tungkol sa Stepang Man at narinig ito ng isang green-haired nerd habang naglalakad. Ipinakita niya ang card niya sa bintana at ipinakilala ang sarili bilang Olivia. Isa sa chief writers ng magazine na hawak ni Kizuna. Sinabi niya na fan siya ng trabaho niya, pero biglang sumingit si Olivia at sinabi na hindi lang siya writer kundi adventurer rin. Tumalon-talon siya at gumawa ng simpleng gymnastics para ipakita kung gaano siya kagaling. Nadapa siya at nabangga kay Karen bago siya nagpatuloy sa paglalakad. Pagdating ng gabi, habang bumabalik si Zem mula sa kanyang karaniwang pagbisita sa Pleasure District, may nakita siyang batang babae na naglalakad sa madilim na kalye. Biglang hinayla siya ng mga pader at nawala. At kalahati ng hangover ni Zem ang nawala. Samantala, dinala ni Nick si Kizuna sa Live Idol concert. Habang pauwi sila at nagkukwentuhan tungkol kay Agat, biglang naramdaman ni Kizuna na nasa panganib si Zem. Dali-dali silang nagtungo sa kanyang lokasyon at nakita ang isang invisible phantom na sinusubukang saktan siya. Nagulat si Nick at na-realize na totoo pala ang kwento tungkol sa Stepang Man. Pero mukhang naunawaan ni Kizuna ang lihim sa pagiging invisible nito. Hinigpit niya ang espada sa Stepang Man pero bumalik lang ito. Nagulat ang Stepang Man na nakikita siya nila. Gumawa si Kizuna ng shadow clones para atakihin siya, pero tumalon ang Stepang Man at sinalanta siya gamit ang steel chain, winasak ang clones at tumakas. Sumpa ni Kizuna ito at pumunta sila kay Zem na hawak ang batang babae na sinusubukan kidnapin ng Stepang Man. Dinala nila siya sa paboritong establishmento ni Zem kung saan inasikaso ng boss lady ang bata na ang pangalan ay Rana. Tinanong nila kung may alam siya tungkol sa insidente at sinabi niyang may personal vendetta ang Stepang Man laban sa kanya. Iniisip niya na hindi siya paniwalaan dahil bata pa siya, pero tiniyak ni Nick na pinapaniwalaan nila siya. Ibinunyag ni Rana na lagi umuuwi ang kanyang ina tuwing gabi para labanan ng Stepang Man, pero ngayon nawala na ito at na-admit sa ospital. Sinabi niya na alam ng kanyang ina na dinadala ng Stepang Man ang mga bata, pero walang naniwala sa kanya. Sabi ni Zem na pinaniniwalaan nila ang kwento ni Rana dahil nakita nila ang misteryosong kidnapper sa sariling mga mata. Pinuri pa niya ang tapang ng ina ni Rana na sinubukang labanan ng Stepang Man ng mag-isa. Naantig si Rana sa kanyang sinabi, tumayo ng bigla at humingi na tanggapin siya ni Zem bilang kanyang disipulo. Sinabi niya na naantig siya sa tapang ni Zem nang sinubukan niyang iligtas siya kanina at lumapit sa kanya, pero pinigilan siya ni Nick. Balak niyang isiwalat ang backstory ni Zem kung paano siya natraidor ng isang babae na gusto lamang maging malapit sa kanya noon. Pero pinigilan siya ni Zem. Sinabi niya kay Rana na 15 taon siyang masyadong bata para maging kanyang disipulo. Tinanong siya ni Rana kung paano siya magte-training hanggang sa panahon na iyon, at sinabi ni Zem na uminom ng maayos dito at bumalik sa bahay kinabukasan bilang panimula. Sinabi rin niya na huwag nang gumawa ng anumang delikadong bagay muli at masayang sumang-ayon si Rana. Nais niyang muling tumakbo kay Zem pero pinigilan siya ni Nick at ng boss lady. Biglang napabuntong hininga si Kizuna nang malaman na ang Stepang Man na pinakagusto niyang makita ay isa lang palang murang kidnapper. Determinado siyang tuklasin ang tunay na pagkakakilanlan nito at lubos na parusahan dahil niloko siya. Para sundin ang nais ni Kizuna, nagtungo ang buong grupo sa isang Wild West-style bounty hunter guild.
Nilapitan nila ang receptionist at nagtanong tungkol sa Stepeng Man, pero abala ito sa pagpipinta ng kuko at hindi masyadong pinansin sila. Nakita na lang niya si Nick dati at sinabi na hindi basta-basta nagbibigay ng impormasyon tungkol sa high-rank ang bounties sa mga adventurer na walang accomplishments. Ngunit pinaikot ni Tiana at ng iba ang kanyang mga salita para ibig sabihin ay mataas ang bounty ni Stepeng Man at napilitan ng receptionist na magbigay ng impormasyon. Ipinakita niya sa kanila ang wanted poster ng isang lalaki na tinatawag na Hale Hardy na may mid-level bounty bilang kanilang unang task. Malakas niyang sinabi na walang problema sa Team Survivors ang harapin ng lalaki at nakatawag iyon ng pansin ng lahat. Kilala ng lahat ang pangalan ng survivors, pero may ilang naiinggit lalo na ang isang dark-skinned guy na may ponytail at eye patch. Sinabi niya na hindi trabaho ng mga amateurs tulad nila ang bounty hunting, pero hindi magpapatalo si Tiana. Ipinahayag niya na hahanapin nila si Hale Hardy at dadalhin dito, at ang Mr. Ponytail ay tumaya na hindi nila kaya. Hindi niya dapat ginamit ang salitang taya dahil narinig ito ni Tiana at agad siyang naglagay ng malaking pouch ng coins sa mesa bilang kanyang wager. Sinabi niya kay Ponytail na tumaya rin at napanginig ito. Sinabi ni Tiana sa lahat sa guild na mag-ipon para tumaya sa challenge na ito at biglang naging malaking gambling fest ang buong guild, nagtataya mula sa pera para sa renta hanggang sa life savings. Pagkaraan, narating ni Nick at ng team ang pinakamalala na bahagi ng slums kung saan kahit ang mga knights ay hindi nang ahas pumasok. Dumating ang leader ng slums para salubungin sila at tinanong ang layunin ng kanilang pagbisita. Sinabi ni Nick na narito sila para sa bounty hunt at nag-alok ng pera para makakuha ng impormasyon. Tumanggi ang matandang lalaki na magsabi ng kahit ano tungkol sa target nila, pero gusto pa rin malaman ni Nick kung may kakaiba bang nangyayari sa lugar na ito kamakailan. Nagsimulang magsalita ang leader ng slums tungkol sa pagsilang ng ilang tuta at iba pang hindi gaanong mahalagang bagay, kaya nagdesisyon ng team na hanapin ang target nila mag-isa. Ngunit bago sila umalis, binigyan sila ng leader ng slums ng isang payo, sinabi niyang iwasan nila ang isang tao na tinatawag na Nalgova kapag siya ay nagtatrabaho. Hindi niya masyadong ipinaliwanag kung sino si Nalgova pero iginiit niyang importante siya. Pumunta sila sa mas malalim na bahagi ng slums at nagsimulang makaabala ang mabahong amoy kay Karen. Biglang nagharap sila sa ilang thugs na sinusubukang magpataw ng toll sa kanila, pero mabilis na naasikaso ni Karen at Kizuna ang mga ito habang hinawakan ni Nick ang leader at tinanong tungkol kay Hale. Sinabi ng thug ang lokasyon at humingi ng kabayaran para sa impormasyon. Hindi ito pinansin ng grupo, pero naging medyo touchy-feely si Zem sa lalaki, sinabing malapit na siyang mamatay. Sinubukan niyang suriin ang katawan nito at ng konting pagtutol, sinabi ng thug na matagal na siyang hindi nakakatulog. Nagalit siya at sabi na wala silang karapatang makialam sa buhay niya kung wala silang alam, pero sinabi ni Karen na may karapatan silang malaman. Iniabot ni Zem ang isang pouch ng gamot na makakapagpatahimik sa thug bilang kabayaran sa impormasyon. Bilang pasasalamat, binalaan siya ng thug na mabilis tumakbo si Hale at makakatakas kung makita sila. Pagdating sa lugar ni Hale, naramdaman ni Zem ang awa para sa mga taong nakatira sa napakasamang slum. Nakita ni Kizuna si Hale na kasama ang girlfriend niya. Binuksan ni Nick ang pinto at nagulat sina Hale at ang babae nang ideklara ni Nick na narito sila para kolektahin ang bounty niya. Tumakbo ang babae at sinubukan ni Hale na ilihis ang lahat habang tumatakas sa bintana, pero nauna si Kizuna at pinutol ang kanyang daan. Nakatali si Hale at dinala palabas, pero biglang dumating ang isang pari at pinigilan si Nick at ang grupo. Tinanong niya kung saan nila dadalhin ang kanyang pasyente at tinawag siya ni Hale na Dr. Nalgova. Sinubukan ng stern look ang priest na babalaan ng adventurers na wala silang karapatang makialam sa kanyang mga pasyente, pero sinabi ni Nick na narito sila para kunin ang bounty ni Hale, na gumawa ng halos lahat ng krimen maliban sa murder. Tinawag ni Nalgova si Hale na hanggal sa pagsasayang ng buhay sa kasalanan at sinabi na kaya niyang pagalingin ang sakit pero hindi ang guilt. Sinabi niya kay Nick na hindi niya pipigilan ang pagkuha kay Hale. Idinagdag niya na may malubhang sakit si Hale na tinatawag na Yellow Demon Disease at gusto lang niya itong gamutin ng huli bago dalhin. Sinabi ni Nick sa matanda na baka ma-execute ang pasyente niya at masayang ang paggamot, pero sinabi ni Zem na mali siya. Ipinaliwanag niya na dapat subukan ng mga pari na iligtas ang kahit sino at tinanong siya ni Nalgova kung pari rin siya. Itinaman ni Zem si Nalgova at sinabi na parehong dating pari sila. Tinanong niya kung bakit naroon siya sa ganitong lugar dahil ang isang pari na makapagpagaling ng Yellow Demon Disease ay dapat napaka-skilled. Hindi malinaw ang sagot ng lalaki. Biglang tinanong ni Kizuna ang Bald Priest kung narinig niya ang tungkol sa Stepeng Man na nagnanakaw ng mga tao tuwing gabi at sinabi nito na hindi. Tumawa si Hale at sinabi na puno ng kidnappers ang lugar na ito kaya wala siyang pakialam sa isang tao lang.
Pero habang sinasabi ni Nalgova na makipagtulungan siya, binanggit niya ang isang reporter na madalas pumunta dito at nagbibigay ng candy sa mga bata para makausap sila. Pagkatapos, dinala ni Nick at ng kanyang team si Hale sa Bounty Hunter Guild at na-impress ang receptionist na nahanap nila siya sa loob lamang ng isang araw. Pagkatapos, kinuha ni Tiana kay Mr. Ponytail ang lahat ng perang nakuha mula sa bets. Sinabi niya na may bahagi rin ito para sa mga tumaya sa kanya pero hindi siya pinansin ni Tiana at dinala agad sa receptionist. Sinabi ni Tiana sa receptionist na bilhin ng pinakamaraming liquor na kaya niya gamit ang perang iyon at ipagdiwang sa buong guild. Lahat natuwa at sumigaw na alam ni Tiana kung paano mag-party at kahit si Ponytail na-realize na talo siya sa lahat ng bagay. Kinabukasan, ibinigay ng hungover receptionist ang kanilang reward para sa pagkakahuli kay Hale, pati na rin ang impormasyon tungkol sa Stepang Man. Maraming malabo at walang kwentang detalye tungkol sa kanya, tulad ng pag-aayos ng gutters ng tao at pagsasabi sa kanila na manatiling gising bago matulog. Walang maasahang impormasyon, at sinabi pa ng receptionist na humanap na lang sila ng totoong tao kaysa sa mga imahinaryong multo. Sinabi ni Nick na ang hinahanap nila ay ang kidnapper na nagpapanggap bilang Stepang Man. Hindi alam ng receptionist ang tungkol sa kidnappers, pero kilala niya ang isang tao na nagbibigay ng candy sa mga bata para makausap sila at nasa guild siya ngayon. Lumalabas na siya ang parehong writer na si Olivia, nakausap ngayon si Rana. Natatawa sina Nick at Zem, pero medyo kuryoso si Kizuna. Sinabi niya na hindi niya nakita ang mukha ng kidnapper, pero mabilis ito sa paa at gumagamit ng chains. Sabi ni Karen na nung nahulog si Olivia sa kanya kanina, mabigat siya at maaaring nakabalot ang chain sa kanya. Habang natatawa si Nick, agad niyang sinabi kay Karen at Kizuna na harangan ng mga exit dahil pinaghihinalaan na niya si Olivia. Nilapitan niya ito at tinanong kung ano ang ginagawa niya pagkatapos magbigay ng candy sa mga bata. Nagkunwari si Olivia na naguguluhan habang inalis ni Zem ang boss lady at Rana. Tinanong ni Nick si Olivia kung madalas ba siyang maglakbay bilang reporter at sumagot ito ng oo. Tinanong niya kung ang trabaho ba niya ay pagtalon mula bubong sa bubong at nagkunwari itong walang alam. Direktang tinanong niya kung nasaan siya noong 2:00 AM at nagkunwari si Olivia na bobo at nagbigay ng mga hindi kapani-pani walang sagot. Nang tanungin ni Nick kung bakit niya dinadala ang mga bata at ano ang tunay niyang pagkakakilanlan, na-realize ni Olivia na napalibutan na siya. Biglang sinipa niya ang mesa at hinati ito sa dalawa. Bago pa makareact si Nick, nasa bubong na si Olivia at nilusob ang bubong habang tumatakas at bumalik ng perpekto sa lugar ang 2 piraso ng mesa. Pagkatapos, nag-hangout ang lahat sa paboritong establishmento ni Zem kung saan pinag-usapan nila kung gaano nakakatakot na si Olivia mismo ang Stepang Man. Napag-usapan nila kung gaano siya kabiles at kakaiba ang kanyang galaw kumpara sa iba nilang nakita. Medyo naiinis si Kizuna dahil sinusulat ni Olivia ang mga artikulo tungkol sa sarili niya bilang Stepang Man. At ayaw niya kung paano sinusubukan itong maging evil version ni Peter Parker sa panahon na ito. Biglang sinabi ng boss lady na may espesyal silang bisita ngayon. Pumasok sa kwarto ang isang muscular mommy na siya palang ina ni Rana na naglalakad gamit ang tungkod at agad na tumakbo si Rana sa kanya. Kilala rin ni Nick ang babae na ang pangalan ay Ada dahil naging miyembro siya ng S-Rank party sa loob ng maraming taon. Naging nostalgic si Ada habang nagkukwento si Nick tungkol sa kanyang mga araw ng adventuring at naalala pa niya na nakipagsapalaran siya sa isang lalaki na si Phipps. Naidolo ni Karen. Nagpasalamat si Ada sa survivor sa pag-aalaga sa kanyang anak at sinabi na hindi siya gagawa ng anumang pabaya habang nasa kanyang watch. Sumasang-ayon ang lahat at tinangkang kausapin ni Rana si Zem, tinatawag siyang master. Nagulat si Ada pero nananatiling matatag si Zem sa kanyang sinabi. Sinabi niya kay Rana na tuwing nakikita niya ang mga batang babae sa edad niya, natatakot siya dahil noon, isang babae ang nandaya sa kanya. Ilang buwan siyang nakakulong dahil sa kanya. Paglabas niya sa kulungan, nagkaroon siya ng phobia sa mga batang babae, hindi siya makipag-usap sa kanila at minsan nahihirapan pa sa paghinga, at hanggang ngayon may bahagyang epekto pa rin. Pinapaalala ni Rana na pinrotektahan siya ni Zem noong gabing iyon, at sinabi ni Zem na anumang sensible na tao ay gagawa ng pareho sa ganoong sitwasyon. Ngunit inamin niya na nang iligtas niya si Rana, nakaramdam siya ng pag-asa na makakamove on siya sa sumpang matagal nang bumabagabag sa kanya. Kaya gusto niyang hintayin ni Rana ng 15 taon. Mali ang pagkakaintindi ni Ada at sinabi kay Zem na hindi niya hahayaang pakasalan siya ng anak niya. Pumasok si Rana para linawin ang kalituhan at sinabi na tinatawag lang niyang master si Zem para mas maging maingat siya sa pagpili ng boyfriend. Natawa ang lahat sa pagka-reject ni Zem, at pagkatapos ng kaunting friendly banter, naintindihan ni Ada ang lahat. Muling nagpasalamat siya sa lahat sa pagligtas sa kanyang anak at sinabi na tigilan na nila ang paghahanap sa Stepang Man.
Sinabi niya na ang Stepang Man na malamang ang reporter girl ay masyadong malakas para sa kanila at sumang-ayon si Nick. Ngunit hindi niya hahayaang magkidnap ito ng mga tao kung kailan niya gusto. Sinabi niya kay Ada na wala siyang karapatang pigilan sila dahil maaari nilang targetin ang sinumang may bounty sa ulo. Alam iyon ni Ada, siya mismo ang nagpasimula ng ideya ng bounty kay Stepang Man para akitin ang mga adventurer na labanan siya. Ngayon, plano niyang tigilan ang paghahanap kay Olivia at iniisip na dapat na lang umasa sa mga knights. Ngunit yumuko si Nick sa kanya, hinihingi na turuan siya kung paano magiging sapat ang lakas nila para talunin ang kidnapper. Una, pinainom ni Ada ang lahat ng gourmet mushroom soup na sobrang sarap pero hindi maintindihan ni Nick ang layunin nito. Sinabi ni Ada na ginamit niya ang magic shroom sa sopas para ma-activate ang nakatagong magic potential ng bawat isa. Alam niya na sa pakikipaglaban sa Stepang Man, kakailanganin nila ng mabilis at maayos na galaw sa takbo at atake, kaya naniniwala siyang ang tamang paggamit ng magic ang susi sa tagumpay. Sabi ni Nick na wala siyang kumpiyansa sa magic at sinabi ni Tiana na hindi siya makapag-cast ng magic sa melee range. Ganon din ang sinabi ni Zem. Sinabi ni Karen na pwede niyang subukan pero hindi siya magaling sa mga komplikadong bagay na nangangailangan ng utak. Tinukso sila ni Ada, sinabing mabilis sumuko ang survivors. Pagkatapos, ibinigay niya kay Karen ang isang magic lighter at sinabing chant ang keyword na burn habang ipinapasa ang magic sa lighter. Sinubukan ni Karen pero hindi siya makapag-concentrate at sumuko. Sunod, ibinigay niya ang lighter kay Nick na hindi sigurado kung kaya niya. Sa unang subok, nakagawa siya ng maliit na apoy at na-impress ang kanyang mga kaibigan. Nagulat din siya pero sinabi na maliit na apoy lang ito at hindi pa makakatulong sa kanila laban sa Stepang Man. Sinabi ni Ada na sinusubok lang niya ang magic potential ni Nick at hindi sinasabing gamitin niya ang fire magic. Pagkatapos, naglabas siya ng malaking flare gamit ang lighter at sinabi kay Nick na kung mag-practice siya, magagawa rin niya ito soon. Nagsimula na ang training. Naglalakad si Nick sa tightrope habang ipinaliwanag ni Ada na gumagamit ang Stepang Man ng dalawang pangunahing enhancement spells, light body at heavy body. Dahil makikipag-close combat si Nick, gusto niya itong i-train gamit ang light body at ipasok siya sa 10 jump sa rope. Akala ni Nick na madali lang ito, kaya sinimulan niyang tumalon. Lahat ng landing niya sa rope ay maayos, at akala ng grupo na madali niyang magagawa. Pero sa ikasyam na jump, nadapa siya at bumagsak sa sahig ng malakas. Pagkaraan, isang gabi, naglalakad pabalik sa bahay ang isang babae matapos bumili ng tinapay nang biglang dumating ang Stepang Man at dinukot siya. Sa kabutihang palad, dumating si Kizuna at sinipa ang Stepang Man habang ligtas na nahuli ni Karen ang babae. Pinalibutan ng team ang Stepang Man at sinabi na tapos na ang laro niya. Pero gusto pa rin ni Nick makumpirma kung si Olivia nga ba ang nasa likod ng disguise, ngunit walang sagot. Sa halip, tumakbo na lang ang Stepang Man. Naniniwala si Kizuna na dahil gumagamit ang Stepang Man ng attack magic, movement magic, at illusion magic sabay-sabay, maaaring sobrang talentado siya o gumagamit ng magic tool. Sinabi ni Tiana na kilala nila ang isang eksperto sa magic tools at kinabukasan, bumisita si Nick kay Leon na nakakulong. Pagkatapos pakainin siya ng masasarap na meat buns, tinanong ni Nick kung alam niya ang tungkol sa tool na makakatulong itago ang presensya ng isang tao. Naging seryoso si Leon nang marinig ito at sinabi na tiyak na tinutukoy niya ang Illusion King's Jewel na kadalasang isinasama sa ibang magic tool para magamit. Tinanong ni Nick kung paano niya malalabanan ang illusion. At sinabi ni Leon na para masira ito, kailangan lang kunin ang pangalan ng gumagamit. Pero nang sinabi ni Nick ang pangalan ni Olivia, hindi pa rin nasira ang illusion, ibig sabihin may iba pang nasa likod ng disguise. Kinabukasan, bumalik si Nick sa training at sa pagkakataong ito, matagumpay niyang nagawa ang front flip sa tightrope. Patuloy siyang hinihikayat ni Ada, at naalala ni Nick na matagal na siyang hindi nag-training ng ganito kahirap mula pa sa simula. Naalala niya kung paano tinuruan siya ng kanyang father figure. Si Arges, kung paano hawakan ng blade at higit sa lahat, sinabi sa kanya na ang pagiging warrior ay higit pa sa paggamit ng armas. Sa kasalukuyan, madali na niyang natatalon mula sa isang cloud line patungo sa isa pa, ipinapakita ang kanyang agility bago humiga sa lupa. Dumating rin ang kanyang mga kaibigan. Ipinakita ni Zem na nakipag-usap siya sa mga taong may liking at sirang bubong. Naiintindihan ni Nick na sa ganitong paraan, malalaman nila ang regular na ruta ng Stepang Man dahil tumatalon ito mula sa isang bubong patungo sa iba. Tiningnan niya ang ruta na map at ito ay bumabalik sa slums. Tinanong nila ang slum leader kung may bago siyang impormasyon pero wala siyang maibigay maliban sa pagkamatay ng 2 tuta. Idinagdag niya na isang patay na babae mula sa slums ay kamakailan lamang dinala sa common burial grounds pero walang nakakaalam ng tungkol sa kanya. At hindi niya maalala ang mukha nito.
Habang bumabalik ang party mula sa slums, sinalubong sila ng makapal na mist at naramdaman ni Kizuna na may kaaway na sumusunod. Binalaan niya ang kanyang mga kaibigan gamit ang telepathy, at bigla, tumalon si Olivia mula sa kalapit na puno. Sinimulan niyang atakihin si Nick gamit ang mga kung fu moves, pero ginamit ni Nick ang light body magic at tumalon sa ibabaw niya para maiwasan ang mga atake. Nakita yon, inakusahan siya ni Olivia na siya ang Stepeng Man. At sinabi ni Nick na siya ang tunay na Olivia. Inatake siya uli ni Olivia, at habang umiwas si Nick, nabangga ang iron railing sa likod niya dahil sa malakas na suntok ni Olivia. Sumali si Kizuna sa laban gamit ang kanyang clones, pero nakakagulat, kaya rin pala ni Olivia gamitin ang clone magic at mabilis niyang inasikaso ang mga clones ni Kizuna. Nagulat ang lahat, pero naalala ni Nick ang sinabi ni Leon at may kumpiyansa niyang tinanong kung siya nga ba ang tunay na Olivia. Nang marinig ito, nagkunwari si Olivia na bobo muli. Sinabi niya na kahit inakusahan siya ni Nick bilang Stepeng Man, hindi niya ito ipagpipigil. Naguluhan si Nick at iminungkahi na pag-usapan na lang nila ito. Sinabi ni Olivia na siya ay isang Stepeng Man pero hindi ang Stepeng Man na nagnanakaw ng tao. Sinabi niya na noon, ang pangalang Stepeng Man ay ginagamit sa lahat ng kakaibang tao na tumatalon sa mga bubong, pero ngayon may isang tao na pinapakinabangan iyon. Sinabi ni Nick na kung sinabi niya ito sa Bounty Hunter Guild doon, mas madali sana ang lahat pero hindi ito pinapansin ni Olivia. Inayos niya ang deformed railing gamit ang kanyang lakas at bigla na lang tinanong ni Nick ang tungkol sa clone skill na ginamit niya. Sinubukan ni Olivia na bantang ilabas ang lihim ni Kizuna tungkol sa paggamit niya ng ancient magic at sinabi ni Kizuna na siya rin ay iuulat siya. Nagkasundo silang magtulungan para mahuli ang Stepeng Man. Pagkatapos, pumunta sila sa burial house kung saan nakalibing ang patay na bata mula sa slums. Binuksan nila ang kabaong at walang nakitang kakaiba, pero hiniling ni Olivia na ilarawan ng bawat isa ang mukha ng babae sa detalye. Wala ni isa ang makagawa nito, kaya ipinaliwanag ni Olivia na may humahad lang sa kanilang senses at cognitive abilities. Niliko nila ang katawan ng babae, at isang maliit na pulang gemstone ang nahulog mula rito. Kinuha ito ni Zem, at sinabi ni Olivia na malamang ito ay fragment ng Illusion King's Jewel. Nagtaka ang lahat kung bakit may gumawa ng ganito para itago ang pagkakakilanlan ng patay na babae. Dinurog ni Olivia ang bato para mawala ang epekto nito, at nakita nila na may lumang paso sa braso ng babae at isang mole sa ilalim ng kanyang leeg. Sinuri ni Zem ang kanyang mga mata at nakita ang sintomas ng treatment para sa Yellow Demon Disease. Pagkatapos, naghanap sila ng impormasyon tungkol sa babae at natuklasan na siya ay anak ng isang blacksmith at nawala mahigit isang buwan na ang nakalipas. Nagdesisyon silang isauli ang katawan ng babae sa kanyang mga magulang at sinabi ni Zem na makikilala nila siya. Pagkatapos, tinanong ni Nick kung nakuha na niya ang pagkakakilanlan ng Stepeng Man at sinagot ni Zem na oo at dapat nila siyang pigilan sa lahat ng paraan. Kinabukasan ng umaga, habang nag-iikot sa lungsod gamit ang chains ang Stepeng Man, hinarang siya ni Nick sa ere at sinipa pababa. Pareho silang nahulog sa bubong ng isang gusali, at sinabi ng Stepeng Man kay Nick na hindi pa fully developed ang light body niya pero magaling ang martial arts niya. Tinanong ni Nick kung bakit paulit-ulit ang mga krimen niya sa parehong pattern, gusto niyang malaman kung ito ay dahil sa overconfidence o gusto lang talagang mahuli. Inatake siya ng Stepeng Man, pero madaling naiwasan ni Nick at agad siyang sumugod para umatake. Sigaw niya na nakuha na niya ang dahilan kung bakit dinidukot ng Stepeng Man ng mga tao at bakit natatagpuan ang mga katawan sa slums. Patuloy silang nagpalitan ng suntok at sinabi ng Stepeng Man na hindi pa natutuklasan ni Nick ang pinakamahalagang bagay. Sinabi ni Nick na mali siya at ipinahayag na palaging curiosity niya kung bakit ang isang skilled healer tulad ni Nalgova ay nagtatrabaho at naglalathala ng research papers mula sa slums. Nang banggitin niya ang pangalan ni Nalgova, natanggal ang illusion magic at lumabas na ang stern-looking priest pala ay ang Stepeng Man. Binigyan siya ng pagbati sa deduction niya. At sinabi ni Nick na ang patay na katawan na nakita nila noon ay may Yellow Demon Disease. Nagtaka si Nick kung paano limitado lang sa slums ang sakit na napakasakit at nakakahawa at hindi kumakalat sa main city. Sinabi niya na may human factor sa likod nito at iyon ang sinabi ni Zem sa kanya dati. Alam ni Nick na dinidukot ni Nalgova ang mga tao para magkaroon ng mas maraming test subjects upang makabuo ng epektibong lunas para sa Yellow Demon Disease. Sinabi ni Nalgova na wala na silang ibang pag-uusapan. At inatake siya ni Nick. Pinipigilan niya ang bawat atake, pero biglang tumalon si Nick at tumama ng full power kick kay Nalgova. Nablock ito ni Nalgova habang nagbabala na hindi kakayanin ng bubong ang ganitong pressure, pero yun mismo ang dahilan kung bakit ginawa ni Nick iyon. Napilas ang bubong at parehong nahulog sa gusali sa ibaba. Doon, nakita ni Nalgova na napaliligiran siya ng party members ni Nick at pati ang escape route sa bubong ay pinutol.
Lumapit si Zem at tinanong kung bakit ginagawa niya ang lahat ng ito. Sinabi ni Nalgova na namatay ang anak niya dahil sa Yellow Demon Disease at napansin ni Zem iyon mula sa research niya. Ipinahayag ni Nalgova na karamihan ng tao ay iniisip na STD lang ang Yellow Demon Disease, pero isang araw, nakontak ng anak niya ang dugo ng pasyente habang inaalagaan sila at namatay agad. Pinalabas ni Nalgova ang kanyang galit, sinabi niyang ang anak niya ay simpleng gustong tumulong, pero kumalat ang masasamang chismis na isa siyang loose girl at nakuha ang sakit dahil sa ginagawa sa pasyente. Pinagtawanan siya kahit napatay na, kaya sobrang nagalit si Nalgova. Kaya nagpasya siyang hanapin ng lunas para sa sakit bilang paghihiganti sa anak niya at hindi siya nag-aalala kung ilang walang kilalang tao ang mamamatay sa proseso. Tinanong siya ni Zem kung paano siya maaaring maging malupit at inspirasyonal sa parehong oras. Sinabi ni Nalgova na ang bawat tao ay may higit sa isang aspeto ng personalidad at hindi false ang alinman. Lumapit si Zem sa matandang pari at sinabi ang tungkol sa babaeng natagpuan nila sa common burial ground. Sinabi niya na nang ibalik nila ang katawan sa kanyang mga magulang at ipinaliwanag ang sanhi ng kamatayan, umiiyak ang buong barangay para sa kanya. Sinabi ni Zem na hindi siya random na walang kilalang babae dahil kahit na hindi siya pinapansin ni Nalgova, may mga taong nagmamalasakit. Nagsimulang tumawa at umubos si Nalgova, sinasabi na kahit pinigilan siya ngayon, hindi magic na mawawala ang problema. Sumasang-ayon siya, pero sinasabi niyang isa lang ang kaya nilang gawin bawat hakbang. Biglang tumayo ang matandang pari at naramdaman ni Kizo na ang paparating na tao, kaya binalaan niya ang lahat. Biglang tumagos ang magic beam sa pinto at tumama kay Nalgova sa tiyan. Nabasag ang pinto at pumasok ang isang lalaki na may demonic armor, sinasabi kay Nalgova na tapos na ang oras niya. Pumasok siya at tinanong ni Nalgova kung bakit siya nandito. Sinabi ng armored man na gusto sana niyang tulungan siya, pero sobra na ang sinabi niya, kaya nandito siya para patigilin siya ng tuluyan. Sinubukan ni Zem gamutin si Nalgova, pero tinaboy siya ng armored man at sinabi na isave ang magic niya dahil papatayin niya ang team niya sunod. Inatake siya ni Curran at Tiana gamit ang kanilang fire at ice attacks, pero mabilis siyang nakaiwas at pinabagsak din sila. Samantala, ginamit ni Zem ang pagkakataon para gamutin si Nalgova, pero sinabi nito na nasasayang lang ang oras niya. Sinabi niya kay Zem na mali ang ginagawa niya sa pagtuon sa ibang bagay habang nasa panganib ang kanyang teammates. Sinabi ni Nalgova na ang kabaitan niya ay hindi kabaitan kundi self-centeredness at iyon ang magpapakamatay sa lahat dito. Nagulat si Zem sa narinig niya at humiling si Nick na mag-merge sa kanya dahil mahina na ang iba. Nag-aalangan si Zem at sa panahong iyon nataman si Nick ng armored guy. Napanik si Zem, naisip niyang dahil sa pag-aalangan niya na wala na naman ang isa nilang pagkakataon. Hindi niya alam ang gagawin pero bigla siyang nakatanggap ng telepathic message mula kay Olivia. Na sinasabi niyang bibigyan siya ng oras para makapagdesisyon. Bigla, lumitaw si Olivia mula sa bubong at sinipa pababa ang armored guy. Lumapit siya kay Zem, tinatawag siyang magnanakaw ng magic tools, tagagawa ng kakaibang ritual, at supplier ng armas sa mga sumasamba sa Demon God. Kilala niya ang lalaki sa Kogan White Mask pero hindi niya alam kung sino siya. Ipinaliwanag ni Olivia ang sarili niya sa detalyado at sinabi ni White Mask na ang sobrang kaalaman niya ay makapapatay sa kanya. Sumugod siya kay Olivia pero hinadlangan niya ang espada gamit ang kanyang kamay bago pabilisin at atakihin siya mula sa likod. Bago pa nakareact si White Mask, inilunsad ni Olivia ang serye ng atake at nabasag ang mask niya pero nag-regenerate ito. Napagtanto ni Olivia na ang mask ay relic mula sa ancient civilization at hindi makakapenetrate ang mga atake niya. Samantala, sa wakas, nag-perform sina Nick at Zem ng union spell at nag-fuse. Nagulat si White Mask sa paggamit ng ancient magic at nagtataka kung ginagamit nila ang sacred blade na hindi nagamit sa nakaraang digmaan. Alam ng Zen EQ nyo na gumagamit rin si White Mask ng katulad na kapangyarihan, kaya ipinakita niya ito sa kanila. Ginamit niya ang espesyal na kapangyarihan at natrap si Olivia sa Red Sphere. Dinala siya sa lupa at hindi makabangon si Olivia. Ipinaliwanag ni White Mask na ang Red Sphere ay may mataas na gravity, temperatura, at air pressure, kaya hindi makakatiis ang normal na tao. Ang kaya lang ni Olivia ay pagmumura sa White Mask. Gusto siyang tulungan ni Zem pero ipinagbabawal ni Kizuna dahil mahuhuli rin siya sa Red Sphere. Bigla, inatake sila ni White Mask at sa isang paraan, na-block ni Zem ang mabigat na hampas. Ginamit niya ang mobility niya para speed blitz kay White Mask na nahirapang depensahan ang mabilis na atake. Mas nagulat siya nang makita na umiikot si Zem sa ere gamit ang invisible footholds. Dahil dito, humina ang konsentrasyon ni White Mask sa Red Sphere at napalaya si Olivia. Tumayo siya at sinira ang Red Sphere gamit ang magic pagkatapos ay hinagis ang isang mabigat na palayok kay White Mask.
Naiwasan niya ito at sumugod kay Zem. Sa pagpredict ng trajectory, nakatama siya kay Zem, pero iyon pala ang gusto ni Zem. Biglang lumipad si cross-shaped Kizuna at direktang tumama kay White Mask sa mukha. Akala ng lahat tapos na ang laban, pero simpleng hiniwa lang ni White Mask ang weapon mula sa mask niya at agad itong gumaling. Inamin niya na mas malakas sila kaysa sa inakala niya at nalagay siya sa totoong panganib kanina, kaya nag-escape na lang siya pagkatapos magdulot ng malaking pagsabog. Nagkalat ang gusali, pero sa kabutihang palad, ligtas ang lahat maliban kay Nalgova na natrap sa ilalim ng debris. Nagmadali sina Zem at Karen upang tulungan siya, pero pinigilan sila ni Olivia. Sinabi ni Nalgova kay Zem na huli na para sa kanya dahil apektado na rin siya ng Yellow Demon Disease. Hiniling niya sa lahat na iwanan siya at tumakbo bago bumagsak ang gusali, pero nagcast pa rin si Zem ng pain-numbing spell sa kanya bago umalis. Nagsimulang bumagsak ang gusali at sinabi ni Nalgova na ikukwento niya kay anak niya sa langit ang laban nila sa adventurers at siguradong magugustuhan niya iyon. Kailangan ng tumakbo ni Zem at ng iba habang nagkakalas ang gusali at ilang minuto lang, natira na lang isang tambak ng debris. Nagluksa si Zem sa pagkamatay ni Nalgova at sinabi ni Karen na huwag masyadong malungkot dahil sa huli, nailigtas niya ang kaluluwa ng matandang pari. Naiyak si Zem sa narinig at muling umiyak. Dito natapos ang kaso ng Stepangman pero sinabi ni Olivia na hindi pa sila pwedeng mag-relax. Nasa labas pa rin si White Mask at may mga taong mas makapangyarihan pa sa kanya na kumokontrol sa kanya. Sinabi niya na kung binigyan siya ng kanyang mga master ng permiso na gumamit ng forbidden weapons, mas seryoso ang sitwasyon kaysa sa iniisip nila. Inilagay na ito sa tabi, tinanong ni Nick si Olivia kung sino siya talaga dahil sobra siyang malakas at may kaalaman para sa isang ordinaryong reporter. Sinabi rin ng iba na dapat niya nang ibunyag ang pagkakakilanlan niya bilang kasama nila sa laban. Lumapit si Olivia kay Kizuna at tinanong kung siya ang Sword of Bonds at tumango siya. Nagpasya siyang magsabi ng totoo at ipinahayag sa lahat na siya ay ang Elemental Class Anti-Demon God Combat Training Program, kilala rin bilang Sword of War. Pagkatapos ng laban kay White Mask, bumalik ang survivors sa kanilang mga kwarto at naglaan ng maraming oras para magpahinga. Ginamit nila ang oras para mag-recover sa kanilang mga sugat at ayusin ang mga iniisip sa kanilang isipan. Naiinis si Kizuna sa kanilang asal dahil puro lang sila nagpapahinga dahil wala silang ginagawa sa ngayon. Biglang bumangon si Nick mula sa kama at kinuha ang isang sirang espada mula sa drawer na nagbalik ng maraming alaala. Noong bata pa siya, papunta si Nick sa Labyrinth City kasama ang kanyang mga magulang nang biglang inatake ang kanilang karwahe. Hindi pa naiintindihan ng maliit na Nick ang nangyayari, pero mabilis na binuksan ng kanyang ina ang secret compartment kung saan itinago ang lahat ng pera at inilagay si Nick doon. Sinabi niya na mahal siya ni na Mom at Dad at sinara ang pinto sa kanya. Hindi pa rin maintindihan ni Nick ang nangyayari habang naririnig niya ang tunog ng espada at karne sa labas. Ilang sandali lang, pumasok ang isa sa mga bandit na umatake sa kanila at sinimulang inspeksyonin ang loot. Napansin ng bandit ang secret compartment sa ilalim ng sahig at sinubukang buksan ito, pero nakatakas na si Nick noon. Nabangga niya si Arges na agad naglabas ng daga, pero ginamit niya ito para patayin ang bandit na papalapit sa kanila. Niyakap ni Arges si Nick at humingi ng tawad. Sinasabi na huli na siya dumating at hindi niya nasagip ang kanyang mga kaibigan mula sa mga bandit. Pagkatapos noon, inampon ni Arges si Nick at sinimulang turuan bilang adventurer. Pinunta niya si Nick sa lugar na may slime sa kanyang unang mission at patuloy siyang pinapayo kung paano magtiwala ang mga adventurer sa isa't isa pero hindi pababayaan ang kanilang bantay. Clumsy pa si Nick noon at natawa si Arges habang nadulas siya sa slime. Hindi nagtagal, binigyan siya ni Arges ng short sword matapos siyang maging maayos na adventurer pero nasira ito sa laban kontra sa isang monster. Hawak ni Nick ang parehong sirang espada ngayon na puno ng alaala. Iniisip niya ang panahon na tinapak siya ni Arges palabas ng party at naiisip kung may ginawa siyang iba. Baka nakatagal siya doon. Natulog siya na iniisip ang nakaraan at nagising ng umulan. Pagkatapos, bumangon si Nick, umupo sa kama at narinig ang isang pamilyar na tinig. Lumapit siya sa bintana at nagulat na makita si Agat sa kalsada, humuhuni sa sarili. Nag-alala siya dahil mukhang hindi titigil ang ulan at bigla, ibinaba ni Nick ang payong na ibinigay niya sa kanya nung una silang nagkita. Nagpasalamat siya at tinanong ang pangalan ni Nick dahil hindi niya ito naitanong noon. Sinabi ni Nick na isa siyang stray dog na mahilig sa idols. At ngumiti na lang siya. Nag-usap sila tungkol sa araw na una silang nagkita na umuulan rin noon at mahinaw ang ibinulong ni Agat na siya rin ay nailigtas dahil sa araw na iyon. Nagpatuloy ang kanilang usapan at kahit pagod na ang kamay ni Nick sa hawak ng payong, sinabi ni Agat na hawakan niya ito hanggang matapos ang ulan pero mas tumindi lang ang ulan.
Samantala, nasa slums si Zem, nagpapatakbo ng klinika ni Nalgova pagkatapos ng kanyang pagkamatay at nakikipag-ugnayan sa mga pasyente. Ramdam niya ang respeto ng mga tao sa slums kay Nalgova na nagpapatunay na mabuting doktor siya kahit may masamang bahagi. Pakiramdam ni Zem ay sinusubukan niyang punan ng puwang ni Nalgova sa pamamagitan ng pagluluksa sa kanya. Sa kabilang bahagi ng lungsod, nagising si Tiana. Tumingin siya sa buwan, iniisip na tila nakabagot na ang buhay niya kamakailan. Pakiramdam niya ay walang koneksyon sa routine na buhay, pero nagpupunta pa rin siya sa water horse racing para maglaro, para manatiling pareho ang buhay. Kahit walang nang-aabala o nagtataksil sa kanya, at kahit panalo siya sa laro, nakakaramdam pa rin siya ng pagkabagot. Kinabukasan, nagtipon ng grupo sa kanilang karaniwang lugar at huling dumating si Karen. Kinabahan niyang tinanong ang lahat kung maayos sila, at sinabi ng iba na maayos. Napansin ni Kizuna na marumi ang sapatos at robe ni Zem, kaya tinanong niya kung nagtatrabaho pa rin siya sa slums. Paalala ni Zem kay Kizuna na hindi sila dapat makialam sa pribadong buhay ng bawat isa. Sa gabi, habang nakaupo si Zem sa klinika, dumating si Kizuna doon. Sinasabi ni Kizuna kay Zem na hindi siya nandito para makialam kundi bilang bodyguard lang dahil delikado sa slums. Kinabukasan, nagkita silang muli. At tinanong ni Karen ang lahat kung nakakain na sila. Sabi ng iba na nakakain na sila ng agahan at sinabi niya na mag-iisa na lang siyang lalabas para kumain. Habang naglalakad, naiisip ni Karen si Kelios at ang pagtataksil niya. Aminado siya na kahit nagtaksil, masaya ang kanyang mga araw na nag-a-adventure kasama siya at ang iba, pero hindi niya mapapatawad si Kelios sa pagnanakaw ng Dragon King's Jewel. Habang nag-iisip siya, nakakita siya ng baguhang niloloko ng parehong pendant dealer na sinusubukan siyang linlangin noon. Tinuruan niya ang scammer ng leksyon at pinakawalan ng bata nang biglang dumating ang kanyang mga kaibigan. Nagulat siya nang makita sila at sinabi nila na nagpunta sila para tingnan ang paghahanda para sa Summer Sleep Festival. Hindi masyadong interesado si Karen sa festival pero dahil may pagkain, naiintriga siyang subukan ito. Nagsimula siyang mag-isip kung mawawala ang kanyang galit at handgereng makabawi kung magpapatuloy siyang masaya kasama ang mga kaibigan pero tila hindi niya masyadong pinapansin iyon. Biglang tumakbo si Olivia patungo sa kanila, sumisigaw tungkol sa malaking balita. Sinubukan niyang hype in ang lahat bago ang malaki niyang reveal, at si Kizo na lang ang napaniwala sa kanyang trick. Binasa ni Tiana ang balita mula sa magazine, sinasabing muling bubuhay na ang maalamat na Dark Demon God. Sinabi ni Tiana at Nick na huwag naman palaganapan ng pekeng balita, pero kumpiyansa si Olivia na may trusted source siya. Ang source? Ang klasikong trust me bro, at walang nasiyahan. Gayunpaman, sinabi ni Olivia na may hinala siya tungkol sa black market kung saan nakuha ni White Mask ang Illusion King's Jewel. Biglang tinanong ni Karen kung ang black market ba ay nagbebenta rin ng Dragon King's Jewel. Ipinakita ni Olivia ang kanyang kalituhan sa mga kaibigan, sinasabi na kahit nag-e-enjoy siya sa kanila, hindi pa rin niya makalimutan ang nakaraan. Sinabi ni Tiana na walang dapat kalituhan at dapat niyang harapin ang nakaraan, pero sa pagkakataong ito, hindi na siya mag-iisa dahil sasama siya ng lahat. Pumayag rin sina Zem at Nick at sinabi ni Olivia na makakahanap rin sila ng mga lead tungkol kay White Mask sa black market. Plano niyang hanapin siya, ang mga boss niya, at ipagpatuloy hanggang maabot nila ang ultimate villain ng mundo at talunin siya. Excited si Kizuna habang iniisip ni Nick na na-manipulate na naman siya ni Olivia. At sa pagkakataong ito, naipit na rin ang lahat sa plano ni Olivia kaya wala siyang choice kundi sumama. Habang iniangat ni Nick ang kanyang kamay kasabay ng iba, nagsimula ang fireworks show sa likuran nila. Lumingon sila at nakita na nagsimula na ang festival, kaya agad silang pumunta roon. Bumili si Nick ng cotton candy at dinala kay Leon sa bilangguan. Pinanood din ng lahat ang fireworks at sinundan ni Karen ang solo adventure papunta sa isang restaurant kasama rin ang catgirl na sinagip niya kanina. Magkasabay na nagkataon, ang restaurant ay pinapatakbo ng dating party ni Aget. Nasa festival din si Aget at nagpe-perform. Masayang nagche-cheer si Nick para sa kanya habang bumabalik si Tiana sa pagsusugal. Samantala, magkasama sina Kizuna at Olivia na nag-uusap bilang dalawang legendary artifact weapons. Tinanong niya si Olivia kung ano ang opinyon niya tungkol sa survivors bilang Sword of War na nag-tech train ng mga tao para labanan ang mga demonyo. Sinabi ni Olivia na sila ang mga taong babagsak sa Demon God balang araw pero malayo pa ang araw na iyon. Sinabi niya na ang kanilang pagdududa ay mabuti sa ngayon pero kailangan nilang mas magtiwala sa isa't isa sa hinaharap at nasa kanila kung kailan nila ito mapapansin.